Network Entertainment. Hello! Ito na! Wakidudu. Yes, sa mga pinaka-inaabangan na episode ng mga tao sa buong podcast universe, I think. Dude, bago mag-Cool Pals with Red Oliero. Ito yung equivalent ng Joe Rogan, Donald Trump episode eh. Kasi kung nakita kayo ng video, ang guest natin is none other than James Caraan. Big Game James. Si Superstar James Caraan. Hello everyone. Galing sa kanyang hit movie na 10 Utos kay Josh. Have you watched? I was beside you when we watched it. Tangina mo, nilibre kita eh. Sobrang ganda niyang film. Grabe. May kurot. Yun yung mga gusto ng mga producer eh. Alam mo yan? May riot at may kurot. May riot at may kurot. Yun yung mga nag-pitch ka ng script. Diba? Parating may producer na, hinahanap ko lang po yung kurot sa dulo. Tapos usually, like, mga matatanda yun nagsasabi. Nakakatawa po yung buong board, pero yung kurot kulang lang. Alam mo yun? Baka yung nanay niya may cancer. Baka ganun. Pwede mo like, pinipilit nila lagyan ng cancer yung Kaya parang para silang God eh. No? Alam mo yung kulang dito? Cancer. Hindi. Ano ba ang mga karaniwang cancer na nasa pelikula? Lung cancer. Lung, or na heart attack. Oo. Hindi naman cancer. Or minsan walang specific cancer. Wala pang rectal cancer eh, no? Kasi pag rectal cancer, may nakakatawang elemento. Alam mo yan? Ang pinaka-best use of cancer sa pelikula, tayo ng pangit, yung nag-fake cancer sa Royal Tenenbaums, yung tatay. Nag-fake cancer siya. Tapos ang pinili pa niyang cancer, stomach cancer. Tapos kumakain lang siya parate. So parang nahahalata na naman, may cancer ba itong putang ina to? Stomach cancer pa. Parang ganun. Hindi siya makapagpanggap na meron siyang goiter. Oo, hindi pwede. Babalik na naman ba tayo sa 7 Sundays talk natin, Red? Yung tanginang... Cancer ba siya nun? Cancer, di ba? Yung tatay nila. Hindi ko matandaan. Oo nga. Naalala ko yung nagalit lang sila sa Koreano. Yun yung best part. Yun yung best part dun eh. Yun, nabuo yung pamilya at nilabanan nilang Korean capitalism. Alam mo ba yun, 7 Sundays? Pinapakinggan ko yung episode nyo. Hindi ko kasi ayoko nanonood ng mga drama na na movie. Tanging yaman. Hindi ko rin pinanood. Manong po? Ba't yung 10 Utos kay Josh, medyo, at least yun may balance, no? Balance. Tsaka pelikula ko. Yung The Reunion. Pinanood mo yung The Reunion. Oo, siyempre. Doon ko nga nalaman na na wala ako dun. Hindi sinabi? Hindi ko nalaman. Alam mo ba yun? May movie sila, Enchong ba? Enchong ba yun? Tsaka sila Luis Manzano, di ba? Oo. Na tawag The Reunion. Parang barkada comedy type. Tapos ang mga ginamit na comedians. Na soundtrack, yung Eraserhead. Bakit? So, yun yung parang, di ba merong pelikula din dun sa na Beatles naman? Yung Yesterday. 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 Bago lang yung Yesterday, di ba? Hindi nga, parang ganun yung concept na lahat ng tungkol sa kanta ng Eraserheads. Tapos, kaya meron silang tindahan ni Aling Nena. Merong adventure nila. Yung nagsabog ba sila? Kanta ng Eraserhead. Tara, punta tayo sa Spolarium. May ganun part ba? Tapos si Daryl. Nag-field trip sila sa lapis, pagawaan ng lapis. Totoo ba? Meron yung flashback na yung kabataan nila. Tapos may nakita sila sa magazine. Sino ba yun? Si Enchong? Enrique Hill. Enrique Hill yun? Talaga? Tapos Liza Soberano rin? Hindi ko lang alam kung sila. Oo, tsaka si Kian Cipriano. Oo. Sian Lim. Talaga? Oo. Kala ko 4 lang sila. Hindi, marami sila. May Luis Manzano pa, di ba? Ano yung karakter ni James dito? Ang karakter ni James dito, date ka ni Jessie Mendiola, di ba? Stalker ako ni Jessie. Stalker si Jessie Mendiola. Ang ganda ng role niya. Tapos nasa trailer siya, meron siyang funny scene na, dinorama? Hindi ko sinasadya yun. Ang nangyari nun, tingnan mo naman ito, behind the scenes, pulling the curtain back on that one scene na nasa trailer na hindi pinilabas sa final lore movie. na lang to eh. Lore na lang, pare. Pare, ito, deep cut, pare. Oo, kung nasa na talaga yung nakita mo,
yung rabbit hole ka na talaga ng... Actually, mas accessible yung trailer than yung movie itself. Mas kasama pa ako sa trailer eh. So teka, okay. Ano ako doon, ang role ko doon, stalker ako, wala akong lines. Ang ginagawa ko lang, umiinom lang ako ng gatas. Psycho na stalker, tapos bigla na lang ako sumusulpot, tapos dinadali out ako. Ang ganda! Nakakatawa yun! Tapos tinanggal ka sa lahat? Tinanggal ako sa lahat. Paano may isang tao nagsabi, natin kailangan yung stalker na to? Ganun? Tinanggal na nila lahat ng stalker ni Jessie Mendoza. Ay, puta, sobra sa... Alam mo yung kulang dito, cancer. may cancer ba? Oh, napalitan kami ng cancer. May cancer na? Nagka-cancer si Jessie Mendoza. Hindi. Parang... So, ba't yung scene mo parang dumura ka ng gatas? So, may tatlong instance. Iconic yun, pare. Tatlong cameo kasi yun eh. Na Okay. bigla na lang ako susulpot. Tapos, mala-horror yung dating eh. Kasi may ilaw pa akong pag ano. Underlit ka. Oo. So, yung pangatlo is nag-date na talaga kami. Pumayag na siya. Ganun. Parang tinry na niya dahil may mga manliligaw eh. So, Kinonsider ka niya. oo. Tapos kasi nag-date nasa kami. restaurant kayo nung Sa ginawa mo podium yun, eh. Talaga? Oo, sa Borough. Sa Boro ginawa yun? Oo. Solid Tapos, Borough ba talaga? Pero yata. Ina. Or yung katabi ng Ito Borough. namang insider natin, walang alam. Walang solid story. Boro, ay hindi pala. Yung katabi siguro. Oh, Hindi, basta- Borough nga, tama. Okay. Basta podium. Sa Hilera na yun. Boro kasi unang bar ng Comedy Manila. Go. Tapos, ano yan? Hindi pa tayo nag-OBB. Sige lang. Tuloy mo lang. Tuloy mo lang. Tapos magka-date na nga kami. So, umiinom pa rin ako ng gatas, di ba? And gusto ni Direk Frasco Mortis. Frasco Mortis, shout out, pare. Oo, Direk Frasco. Yan. Frasco Mortis and the Frasco family. Ay, siya na ngayon ang director ng Bubble Gang. Ay, putang ina. Congratulations, Bubble Gang. Mr. Bubble Gang himself. Last year pa yun. Frasco Or 2 Mortis. years ago pa. Huli kami dito sa balita. So, at least congrats. Congrats. Akala ko si Brad Pitt ang Alin? Ang director? ng Hindi. Bubble Gang. Siguro consultant na lang. Okay. Anyway. Sa restaurant kayo, Jesse. Umiinom pa rin ako. Siyempre, character ko, umiinom pa rin ako. Gatas boy ka. Oo. Kailangan ko raw ngumiti. Okay. Ngumiti ka agad. So, Lumabas yung gatas. so hindi, siyempre, pag kailangan kong dire-diretso umiinom eh, para mas may effect na na hindi ko naman alam na kailangan pwede palang acting lang yung inom. So, iniinom ko talaga. Anong kala mo mahalata nila? Hindi siya lumalago ko. Ganon. Iniinom ko talaga. So, habang iniinom ko, hindi mo siyempre pagkakain ko. Sirachan mo nun sa dami ng gatas na iniinom. Hindi naman one take man ako eh. Nga pala. Di ba pagka umiinom ka ng straw, sa straw, iniipon mo muna sa bunganga bago mo inumin. Hindi naman dire-diretso umiinom eh. Hindi siya funnel. Oo, parang dextrose. Hindi naman ganun eh. Oo nga, ano ka, dextrose? Tirit yun. Ano ka, dextrose? Ano ka, isa ka bang funnel-like mechanism? Para? Hindi Na siya walang tuloy-tuloy. iniipon. Di tuloy-tuloy. So, iniipon ko muna sa bibig ko yung Pinangiti gatas. ka. Kailangan ko na raw ngumiti. Ngiti! Gumanon sa akin. Tapos ngumiti ako na pailalim. Tapos yung pagkangiti kong ganun, lumabas yung Natuwa si Direk. Uy, ganda nun ah. Gawin mo ulit. Kasi napaano ako eh. Yung pagkangiti kong gumanon napaganon ako sa ulo. Yak! Napaganon ako eh. Uy! Tapos nakatulo na. Kasi nagulat ako sa nangyari. Di naman Binawi mo. Tapos natawa si Jessie Menjola. Tapos sabi ni Jessie Menjola nun, Direk, pwede bang ibay natin yung script? Gusto ko yung maglalaplapan na lang kami. Direk, huwag mo i-cut Galing nito eh. Galing nito ni James Caraan. Yung pangalan nito, James. Tangina, gusto ko rin supsupin yung milk. So, sabi ni Direk, Jessie, di na natin talaga pwedeng baguhin yung script. So, nag-stay lang kami dun sa original na script na... So, halikan mo sana si Jessie Menjola. Hindi, nakakainis mo po. Joke lang. Guy who takes everything literal. Oo. Na-impress kasi siya eh. Nagpare-write siya ng script. Sino nagsulat nun?
Siya rin, no? Alam ko sila Joma na rin. Kasama na rin talaga? si Joma dito eh. Young Joma pa to. Young Joma. Oo, 12 years old pa lang si Siguro Joma. brainstormer pa lang si Joma. Mukha lang matanda si Joma eh. Pero 21 lang si Joma. Hindi kaya. 21 lang ba si Joma? Si Joma. Diba? Hindi kaya. Tayo hindi nakakagets. Hindi nakakagets. Basurang partner eh. Ha? 38 na si Joma eh. Walang kwentang ko. 21 pa lang si Joma. Shoutout kay Otits, Tito Podcast. Sigas tite na lang sana eh. Oo nga eh. Pinapa-inuendo mo Oo. pa eh. Inuendo Alam ka naman pa eh. natin tigas titi talaga yan eh. Oo nga. Well, Doon na tayo sa truth, Joma. hindi showbiz ang pag-uusapan natin. Pero panoorin nyo yung The Reunion trailer. Nandun si James. Tsaka yung 10 utos kay Diyos na malamang on its 5th week na siguro ngayon. 5th week sa Jensan. Jensan. May isang theater doon na yun lang ang Sa pinapalabas. Jensan Cinemateca. Mga ganun. Hindi yung mga... Ano pa? Tawag doon yung hand-painted pa yung mga poster. Oo. Gaisano Jensan. Gaisano Jensan. Ano po yan? 45 pesos. Abangan nyo po, yung poster dyan, yung naka-painting pa. Kanya-kanyang dala ng bangko doon. Oo. Walang upuan. Nako, daming nagchuchupaan dyan. Nag-mall show ba kayo? Hindi ako nakasama. Ay, putang ina. Binig time yung Viva. Hindi, kasi meron akong, late na rin kasi yung mga schedules. So, hindi rin, parang 2 days before nung mall show, tinanong ako kung pwede ako. Meron akong wedding gig eh. Ako nag-mall show. Kasi Anong kinanta mo? hindi ako manta. Anong ginawa mo? Bati-bati lang. Ay, boring. Bakit? Tangin na pare, tingin mo ba may gustong pumunta, may gustong manood sa akin, kasunod ko si Enrique Hill. Kakanta ka syempre na. Kakanta. Yung, please believe me. Nag-TikTok. Or When I Met You. Lagi yun eh. You gave me a reason. Tapos may kukunin ka sa... Hinahanap-hanap kita, pare. Kukunin mo yung tao sa Kukuha ka ng katulong sa audience, di ba? Oo. Tapos bilang... Katulong as in tutulungan ka. Tangin na Andre, niisip nito. Oo. Katulong mo kasi parang sige. mag-playoff ka sa kanya. Okay. Ayusin ko yung pagkakasabi. Kukuha ka ng kasambahay, di ba? Sa... Pinalasot na ka eh. Yun yung gusto mong gawin eh. Alam kong yun yung gusto mong gawin. Alam mo ba, yung pinakaunang Cool Pals anniversary show, meron siyang segment doon na kumakata siya, naka-shade siya. Kumuha ka ba ng tao sa audience? Hindi, nagkamay-kamay lang. Ay, putang inang bobo mo. Dapat ginawa mo na yung pantasya mo na yun, no? Yun na yung ma-fulfill mong... Nando asawa ko. Lalaki. Para nakakatawa. Oo. Si Roger? Ano mo si Roger. Oo. So, pag-uusapan natin, the much-awaited annual James Caraan meal-related episode. At ito na ang huli sa first trilogy. Shit. Kasi magkakaroon tayo ng prequel trilogy pagkatapos. Which is midnight snack. Oo. Ganun. Mga Brunch. cheat meals. Mga ganun. Midnight snack, brunch, tsaka merienda. Diba? Yun. So, nag-OBB na ba tayo? Hindi pa tayo. Yan. After this unnecessary OBB. And we're back, pare. Ganda ng mahabang OBB na yun. Pang lengthy OBB. First time ata may nagsabi sa buong podcast history na yung iba yung nagsabi ng unnecessary OB. Hindi ako ginagawa mo yun. Ay, nung Hindi ka mo nakalimutan mo. nag-solo episode Oh, pala. Hindi ba siya hindi ka ba nag-OBB nun? Iniba ko yung OBB. Iba yung OBB. Nagulat nga ako na may ganong effort na nangyari. Napakinggan ko naman yon yung naging rocker, yung... Oo. Kasi Andren eh. Sa bago matulog studios, yung area niya, parang Andren. Tapos yung akin. So magkaiba yung tsura nung tingin nyo pa, parang... parang gano'n. Parang bad friends. Tapos every yung kada end ng episode, maglalaplapan na kami. Parang, pero papalabasin yung AI lang siya. AI pictures. Gagawin yung sobrang peke yung pagkakano. Pero totoong naglalap. Yung side ni Andren, parang mas rocker vibe. So, wala siyang upuan. Ganun.
Yung mga barbed wires. Tapos yung kariton, na may kariton ako. May kariton. Tapos mabaho. Mabaho tingnan. May nakasabit na brief. Rocker pa ba yun o poverty? Hindi pa lahat ng rockers. Hoarder. Takina, hindi pa rin siya nagpapalit ng medyas eh. Ano ba yan? Lahat ba pinapansin mo, Gusto niya ata. Sobrang luwag kasi. Nagbe-bacon nga eh. Ayaw niya, ang gusto niya, loose siya. Loose medyas wearer siya pa. Alam ko mo, pag napapansin na ng mga viewers, medyo manala. Ang alam ko lang na may medyas ng ganyan yung mga taong patapon eh. Ay, putang ina, nagapatapon ni James. James, kailangan mo nang isipin yung public image mo. Sikat ka na. Oo nga, huwag ka mang asar ng ganyan. Huwag ka mang asar. Oo. Ano ka ni? Sana sumakses ka naman. Sinong second? Wini-wish ko sana sumakses ka. Tama. Sinong? Tangina mo, bibilang kita ng medyas. Sabi ko nga, yung nakakabarat, yun na yung mga threats kay Andrew. Yung tangina, bilang itong pantalon. Doon ako. Ano ba kaluwag? Patingin nga. Sabi ko, kasya 2 pa eh. di na ako yan, Andrew na. Sana isang sapat. Inang lala. Kahapon nasa bahay siya. So ito na naman. Kasi nakalabas lang yung mga toes niya sa medyas. So, parang, ina. Guys, kasi simpleng tao lang ako. Ito yung simple tao. Nagagalit. Taong grasa. Mamaya, ibaba kita sa SM. Bumili ka na, please. Let's go. Simpleng tao, nasasaktan, nagkakamali, maluwag ang medyas. Alam mo puta. Isang trip lang sa SM. Lahat ng problema mo. Actually, baka bumili rin ako ng earbuds, ma'am. Pag hindi ka pa nagpalit ng medyas, nako, sisiguraduhin ko, hahampasin kita ng buntot pagi. Mamili ka. WBO. WBC. Ginagawa ba niya yung joke na yun? Hindi na. Talaga, tangina mo, kupal kasi kayo. Nasisira kayo ng joke eh. Tawang-tawang. Best joke ever yun, Red. Alam mo yung Eddie 20? Hindi mo na ginagawa. Hindi ko na ginagawa rin. Sinisira nila. Ganyan sila lumaban, pare. Ganyan sila lumaban. Ay, naghahatak kami pababa. Hindi kami nakahatak pataas. May mga tao. Ang comedy kasi kailangan good vibes lang yan. Good vibes lang. Tama. Dapat peace vibes. Peace vibes, good vibes, pare. Tapos, ang tawag dun, wala yung thought sa utak. Never confront a person. Always backstab them. Yes. Just to be peaceful. Tama. Ang ways talaga, yun yung way nila maging successful sa comedy. Alin? Gagawin nilang hirit yung joke mo, tapos di mo na magagamit kasi sa utak mo, kasi narinig mo na si Andren sabihin yung 20. Tapos, may mga ibang tao na the way nila lumaban sa comedy is namumuliti ka. Yung iba, nako ng jokes. Diba? oo nga. Diba? So, lagi mong sinasabi yan. Tapos pag ginawa namin, kami pa yung maaakusahang nagnakaw. Oo nga. Grabe to. Grabe si Andren. Ako ba yung... Gagawin namin yung mga jokes mo. Di, umalis ako, sinuot ko yung salakot ko. Hindi ko na ginagawa yun. Sinuot ko yung manok ko. Yung mas nakakatawa yun. No? Diba? Pag sinuot mo yung manok, hindi mo naisip yun eh. Hindi, kasi ikaw ginagawa mo stereotype yung mga probinsyano eh. Alam mo yan. Kasi ako... ikaw yun? Hindi nga yung joke niya eh. Tangina. Nakakainis. Sakit. Like, minamalit niya yung taga-probinsya. Nagsisiyar kasi ako pag nagsisit si Andren. So, dinner? Dinner nga pala ang usapan natin. Na-enjoy mo naman yung mga guesting mo dito, James. Oo, nakakagutom nga yung mga pag nag-guest ako. Binababoy nyo eh. Yung minuto, binaboy nyo na solid. Ano binaboy na? Ano sinabi mo? Yung secret ingredient, bulbul ng lolo ko. So, parang tangkina. Paboritong dish ko yun eh. Hindi naman totoo eh. Ang nilalagay, hindi bulbul. Ano? Agamang yung sekreto. Ano yung agamang? Alamang pala. Alamang, di ba? Yun yung makabubuhan ni Andrew. May sinabi rin naman yung agamang, tama rin ako eh. Totoo ba yun? Meron nga daw agamang. May agamang. Oo, yung ganun nga sabihin ng mga tanga yun eh. Teka, simulan natin talaga ang dinner episode right after this unnecessary. Ano na, nagka-OBB na? Nagka-OBB na tayo, Red. Ganun ba? Wala na, sabi ko na, unnecessary OBB. And we're back. Gusto ko tumigil pa siya. Okay, siya. Parang, sige, Red. Wag! Pare, pro yan eh.
Bigyan kasi ang tawag namin. Nag-OBB na nga. Nag-OBB Oo. na. So, sinabi mo na ulit. Oo, sinabi mo na ulit eh. Wala tayong magagawa. Ang gulo na. Dinner. Alam mo, ang dinner. Hindi pa nag-OBB. Hindi pa Nag-OBB na. Gago. Nag-OBB Pakina na. mo. Ginagulo-gulo mo kami. Yes, dinner. Yung anong difference ng ulam ng kasi ang breakfast very significantly iba siyang genre of pagkain. Pero ang lunch at dinner parang magkaparehas. Parang magkapatid sila in which yung breakfast pinsan lang nila. More of Wait, di ba? ano? Sinabi mo. Hindi ako nakinig eh. So, di ba sabi mo mas parehas yung lunch at dinner? Sabi ko magkapatid sila. Eh, yung breakfast naman yung pinsan nila. So somewhat related pero different. Oo. Okay, may point naman pala. Sorry. Parang ang awkward kainin ng pagkain mo ng breakfast sa dinner. Oo. Mas okay Pero pa pag lunch eh. lunch lang pwede. Kasi yung tapsilog pwede mo pang kainin ng Ng lunch? ng lunch. Pero pag nagtapsilog ka ng dinner, mukha kang tanga. Kailangan quirky siya. Uy, breakfast for dinner. Mga Oo, ganun. dapat ang mga dinner ninyo niya, yung mga rice with in pilaf rice. Pilaf rice. Mga beef bourguignon. Oo. Mga ganun. To be fair, mas fancy leaning naman. Hindi naman kailangan maging fancy. Pero kung may fancy something, usually dinner. Oo, dinner. Kasi wala namang romantic lunch. Wala. Oo nga, no. Meron brunch, very casual. Pero yung pinakamabigat kong kain sa dinner, yan yung pinaka... Talaga, lamon mode mo yan. lamon mode ko yung dinner eh. Anong lamon mode? Ilang As in, rice? masakit na. Ilang Ganong rice? klase. Pinakamarami ko na nakaya ko, 3 rice, 3 cups. Dami na. Samahan. Sama na. Diabetic ka pa. Di naman na ako nagsusugar. Kaya ang luwag ng medyas mo eh. Pumapit na kasi ako. Thank you, James. Hindi yata sa kapayatan yan eh. Hindi. Kasi alam niyo, Kailan pa yung medyas na yun? Yung medyas niya para yung sando nung kalaban sa Kung Fu Hustle. Eh. yung palaka? Gawin mo na mukha nung dyan. Mukha na siyang alam niyo guys, kasi simpleng tao lang ako. Oo nga. Nasasaktan, nadadapa. Maluwag ang medyas. Tayo na sobrang derailed na tong... Hindi, kasi sino ba hindi nagsistick? Ba't yung pinapansin tong medyas na? Nakaburot na, distract eh. Kasi pag yan pwede yan sa lunch. Pwede mo Sa dinner hindi. Dinner hindi. Kailangan mag-aayos ka ng... Tama. Maglalagay ka ng kwelyo pag dinner. Tama. Oo nga. Tama. So yun yung distinct difference ng dinner sa lunch and breakfast, no? Kasi mas fancy leaning siya. Hindi ka pwede mag-breakfast food sa dinner. Not necessarily. Tsaka usually, ang dinner nyo, minsan, diyan kayo nag-e-explore ng kain sa labas. Kain sa labas or order. Take Tama. out. Take out, tama. Tapos yung pizza, pwede na yan. Sa, Actually, pag dinner, kunwari weekday, minsan nakakatamad na magluto eh. Lalo na kung either may open mic ka or kasi alam mo lalabas ka eh. Iba pag komedyante. Sarap din umorder lang eh. No? Ano ang go-to mo? Go-to na mo, order? grab dinner. Nako, ang dami. Fuck. Ang dami. Ako, umpisa ako, eat fresh. Eat fresh. Putang ina. Eat fresh. Anong in-order? Siyempre, cereal chicken. Cereal chicken. Mahilig ka dun, no? Tangina. Oo. So, kasi yung may tamis, may alat, at merong Sweet and savory, spicy. Kasi may mga... May mga bits of chili. Oo. Tapos yung mga basil leaves. Diba? Ang problema ko na nga lang, kumukunti na yung cereal. Tsaka medyo nagiging na siya, yung... Lagyan mo ng Coco Crunch. Fruit Loops. Yung matamis pa yung Nagiging dikit-dikit, magiging floss na siya eh. Dahil siguro, Ewan ko kung... pinadeliver kasi. O kung tinitipid nyo na ako, eat fresh. Tampo na. Ako ang pinakagusto sa Eat Fresh, Lemon yung chicken. clay pot rice. Ay, hindi ko pa natapos. Na tausi spare rib tsaka chicken feet pa. I'm chicken feet guy. Chicken feet. Paano ba kainin yung chicken feet? Kung kakainin mo lang yung
balat niya. Tapos unti-unti mong dudura yung mga joints. Dudura mo na parang... Parang sa cartoons. Pipay po. parang tayo ng kambing. Mga ganun, Yung pagkaganon mo yung may buong bounce, pagkaganon mo yung skeleton na. Pero yung mga chicken feet na, like kunya, sa Eat Fresh, madali siyang kainin eh. Hindi siya ganun kadikit sa buto. Or parang hindi madali siyang tuklapin. Parang ganun. Alam mo, natutunan ko sa'yo. Ano? Kumain? Ikaw yata nagturo sa akin kung paano kainin ng malinis yung chicken wings. Yes. Actually, isip ko nga gawin ko atong tutorial video yun. Pero alam ko matagal na yung technique na yun eh. Di ba yung may malaking buto tsaka yung maliit na buto? Ang tinuro mo sa akin nun, paghihiwalayin mo yun. Yeah. So may mga matitirang laman-laman doon. Tapos yung may malaking buto, i-twist mo para matanggal lang lahat nung yung buto lang. nung lahat ng laman. The best, no? Sarap. Gagawa akong tutorial video nun. Minsan nga, pwede mong iwan lang isang buto para meron kang lollipop. Iyo. Minsan ganun ginagawa ko. Hindi ko na tinitwist ko na sa bunganga ko. Yun, na yun, advanced level na yun. Kung baga, alam mo na yung concept, alam mo na yung mechanics, pwede mo nang i-shortcut. Ang hindi ko pa natatry, yung hindi ko na kailangan paghiwalayin. Yung isang... pwede rin yun. Kasi ito yung... baboyan lang to. Ito yung wing, di ba? Para siyang baril. Pwede mo lang i-ganon eh. Tapos lalabas na yung dalawang buto sa loob. Pwede. Gawa tayo ng reel niyan, pare. How to eat a chicken wing by Red Oliero. Anong chicken wings na... Nako, yan pa. Na restaurant ang malambot, yung kayang-kaya. Kasi di ba may ibang mga chicken wings na pag niluto nila, madikit pa rin sa buto. Chicken Joy. Chicken Joy, Kung may Chicken Joy na wings, feeling ko changes the game. Ang sarap ng wings nila. Tinry na ba nila yun? Hindi pa eh. Di ba? Pero paano mo kakainin yun? Kasi si Red kasi tuwing nag-order sa Jollibee, hindi niya kayong kaya yung spicy Oo version. na, tangina. Paano nga ulit siya yung... Pwede po bang humingi yung hindi spicy kasi hindi po kaya ng dila ko yung spicy eh. Eto sir, okay na ba? Pwede pong pabawas pa po. Pamik ng pamik eh. Pa-wipe po ng, napasobra po, pa-wipe po ng, wet na cloth yung chicken. Pwede nyo bang lagyan ng ice cream tong peach mango pie kasi medyo mainit po kasi. Parang nasa diary mo pa wimpy kid na. Napaka-wimpy eh. Pwede po papawasan yung chili powder. Ganto na lang si Red niyan. Tapos parati siyang gumaganon. Nagagano ng hands. Pero totoo, man. Kung may Jollibee chicken wings, feeling ko yun yung mga ideas na nasa nila eh. Break glass in case of Wala emergency. pa bang Jollibee na yung may sauce na wings? na honey butter? Parang Meron. Dati merong parang chili. Sweet chili. May sweet yun, chili. sweet chili. Sabi. Yun, pwede naman yun eh. Pero ang best wings na natikman ko, medyo social ba yun? Kasi Buffalo Wild Wings nakakain ka doon. Kasi American brand. Yeah. Ay, solid na yun. Na sa akin yan, nag-deteriorate na sa wala akin. na rin. Frankie's na ako. Okay. Yung Frankie's yung pinaka parang go-to mo na sure ball. Buffalo. Pagka may bago kang medyas, dadaling kita sa Frankie's. May show tayo sa tapat ng Frankie's, Sa Feb 15. Manon kayo. Hindi, wala. Di ba tapos na yung show pag lumabas na to? Oo nga, no? Ganda ng show na yun, pa. Ang ganda ng show na yun. Kumain tayo sa Frankie's. Tayo na sama. Ang dami nyo nakilala dun eh, no? Sa Frankie's, no? Pero yung sa Frankie's na, Anong dami mo kilala? Ano yun? hindi. Kasi doon rin kumain yung mga nanood. Kasi dami nagpa-picture doon, nagwala. Dami nagbasag ng Nagbasag ng nagpadala ng wings. Kailangan namin makita yung medyas ni Andrew. Ano? Yung buffalo wings and things. Solid din yun. Solid din yun. Hindi na siya solid kasi parang ang sakit na sa batok. Bakit? Pag kinain mo, mantika? masyado nang na-absorb nung balat nila yung mantika. Yun ang problema ko doon. Para na siyang naging, ano yung corn dog? Pero ang wings, Pa-corn dog na yun. inuulam mo ba siya at pinapapak mo? Parang mas entree siya than the main dish. Hindi, pero kasama pa rin sa dinner yun. Diba? Kung may wings na, totoo, parang kung may wings na appetizer, diba? Or like an antipasti. Ito talaga yung love ko sa baho matulog. Like may sasabihin tapos, hindi, mali yan. Kasi yung ganit. Hindi ka naman nagmamatter dito. Kinwalify ko lang. Grabe naman to. Sobrang naman Hindi ka nagmamatter dito. Pag nagmatay ka na rito, baka gumuho yung mundo eh.
Parang ganun. So, hindi siya masyado. So, Kaya nga nandiyan kayo, di ba? Para madali ikat. Kailangan nilang gawin 4x4. Ano yun? Next time may boot ka lang, nakatayo ka dyan. Tapos may sarili kang camera. The Bobo Zone. The Bobo Zone. Ano sinabi mo ba? Ano sinabi mo? Ano ba sinabi mo? Hindi siya main dish, yung wings. Hindi nga siya main dish. So sabi ko, pero pwede pa rin siyang kasama. So sinama ko nga yung poke ng inang konsepto mo eh. Para nga siya, ang dinner kasi, mas pwede kang mag-experiment. Versus sa lunch. Tsaka mas madami sa dinner. Mas madaming choices usually. Pag lunch, isang potahe lang eh. Usually, laging may kanin eh. May kanin. Sa dinner, pwedeng hindi ka magkanin. Pwedeng may salad. Tapos may pasta. Mashed potato. Mashed potato. Diyan nag-i-experiment yung mga magulang mo eh sa dinner. Kasi doon nila Tsaka doon kasi lahat kompleto. Doon din yung masarap na kwentuhan sa dinner. Ano usually mga kwentuhan nyo sa dinner? Andren, bakit ka nag-quit sa nursing? Ganun. Parang ganun. Gusto ko pong maging Nagko-comedy ka pa rin ba? Then suot mo na naman yung medyas mo. Paborito mo talaga yung medyas mo, Huwag mo namang lagay sa kamay. Hindi kasi ang luwag niya eh. Parang wala akong suot na medyas. Huwag ka na lang kaya magsuot ng medyas. Di babaho yung sapatos ko. Babaho ka rin. Sprayan mo ng something. Sige, yun. Sprayan mo ng lasa. Tangina, bumili ka lang ng medyas na maayos. Na sobrang... Solid ang... Ito, Uniqlo. Uniqlo. Orderin mo na lang online yun pa. Di mo na kailangan pumunta dun. Sige. Ambag-ambag tayo lahat ng... Para tong yung sa Caritas Manila. Opo. Segunda Mana. Oo. So, para po sa mga komedyanteng pangalan na yung Andren na walang medyas, pwede ho kayo mag-donate. Dito po ang mga bank account. Punta lang po, hindi. Huwag kayong mag-donate ng cash. Punta lang kayo sa, ayaw na masasayang yung pera ninyo. Punta lang kayo sa lahat ng mga comedy shows, particularly yung mga shows ni Red at Andren. Maglalagay kami doon ng parang yung pang mga recycled na. Tama. Nadadrop niyo yung, box. pero dadrop niyo yung medyas. Mga luma yung medyas, bigay nyo. Kailangan ka sa size 12. Size 12 ba? Pero isa lang, wag pares ha. Ang angas nun daw, kung merong iba-iba yung medyas mo na hindi maluwag, feeling ko mas maangas pa rin yun. Kasi sa maluwag, kita ba? Ay, ginagawa ko dyan minsan, pag kunyari, yung maluwag, yung, alam mo yung ganyan mo, tapos itapis mong ganyan. Bobol mo. Galing. Gawin mo. Mamaya na. Wala nang garter yan, parang ginupit mo. Nilabas mo ba yung garter? Wala siyang garter. Nilalagay na yan dapat under sa sa basahan eh. Dapat trapo na siya eh. Para siyang tagliatelle, pare. Para siyang pasta na makapal eh. Yung wow. Ang yaman ng bakit? Tagliatelle. Hindi mo alam yan? Hindi ko alam yung tagliatelle. Ano yan? Tagliatelle. Si James, di niya alam. Para siyang fettuccine na mas makapal. Hindi lang naman siya. Okay. Ano ba yung ginagamit sa lasagna? Hindi. Lasagna sheets yun, James. Lasagna, pwede ka rin sa dinner. Hindi pwede sa lunch, lasagna. Oo, hindi. Bigat ng lasagna. Masagwa pag Mas masarap yung lasagna ng lasagna. Mas masarap yung lasagna. Mas masarap sa lasagna yung lasagna kasi lasang lasagna. Yon. Boom! Alis ang galang. T-shirt for you, pare. T-shirt for you. Ha? At linya-linya. Pare, punta sa linya-linya land. Diba? Ano ulit yun? Wala. Lasagna ang lasagna. Lasagna ang lasagna. Pero pag nilagay mo sa t-shirt yun, hindi mo makikita yun kasi parang lasagna. walang pronunciation. Lasagna lang. Hindi, lasa, L-A-S-A, tapos N-Y-A. Okay. Tapos yung sa baba, lasagna. May lasagna, yung lasagna, ano yung lasang lasagna? Lasang-lasa ang lasagna. Lasang-lasa niya ang lasagna habang siya ay hinahalay. Hinahalay at nilalamon sa puwet. Linya, libre na yan, pare. Libre na yan. May lasagna na mukhang vagina. Tapos bigyan niya lang kami ng t-shirt, pare. May mga gutom na lalaki. Yan yung gusto namin. Ali, baka naman, Ali. Libre na yan, pare.
Dinner. Dinner. Lasagna yan. Maganda sa, Pasta. sa dinner. Alam mo, usually, pagka, meron ako dati, usually, pagka nagdadala, galing sa pasalubong yung dinner niya. May magdadala ng... Novel concept. Alam mo, yung ginagawa lang natin parati. Every time may nagbe-bring up ng topic, parang di, putang ina naman yung topic mo. Yun yung ginagawa. Hindi. Yung... Kailangan mo nga, yun nga maganda, spice to eh. Spice nga. Kailangan ilalaban mo. Sige. Ano mang pabayaan? Ipaglaban mo, Andren, yung mga ideas mo. Tama. Huwag mong pabayaan yung sarili, parang pinabayaan mo yung medyas mo. Sige, kailangan ko na ipaglaban. Yes. Dapat yung consent 13. Yan yung paglalaban ko pa. Walang kwenta. Tama rin. Hindi tama. Bayang magiliw. Okay. Sige. Ano yung sinasabi Ang consent ay nasa konsepto lang ng tao yan. Hindi, James. Hindi, James. Ayoko i-ridean yung... Ayoko i-ridean yung joke na yun. Joke lang. Okay. Ano yung sinasabi mong pasalubong? Bumibitaw ka. Di mo kaya dark. Parang kinampihan ka niya, tapos binalimbing ka niya pagkatapos. Oo nga. Alam mo, hindi kasi kayo marunong ang tawag namin dyan is yung Kobayashi marunong pang-aasar. Kasi pare, Wala kang takas eh. dapat diplomatic dapat marunong tayo mag-showbiz. Showbiz? Mamili ka. Mamili ka. Hindi na. Papunta ka na rin eh. Hindi. Ano nga yung Kailangan sinasabi mo? diplomatic nga lang daw yung pagkikipag-usap. Parang sa dinner. Oo nga, sa dinner. Pero ano yung sinasabi mo na kadalasan pasalubong ang dinner? Usually, kasi di ba may mga, Umuwi. mga nag-office. So, on the way, gets ko. Pauwi. laging ang umaasa kayo sa pasalubong na dinner. Minsan kapag Take out. Yung mga take out. Tatamad ako magluto eh. Bili ka na lang dyan sa Andox. Ganun. Laging ganun eh. Andox lagi ang... Kami baliwag. We are baliwag Oo nga, family. either Undox o Baliwag eh. Baliwag liempo. Undox manok. Iba pa rin yung flair ng Andox at saka Baliwag kaysa sa Chooks to Go. Oo, iba yung Chooks to Go eh. Parang ayoko masyado ng Chooks to Go. Kumpara sa kanilang dalawa. Yung Chooks to Go, kalasa niya yung SNR na chicken. Which is parang matamis. Alam mo, ang nagpapaano kasi sa Andox at Baliwag, yung sauce. Yung meron kang May sarsa. separate na plato Parang sa sarsa. chicken at sa sarsa. Oo. So parang mas extravagant. Kumbaga, dun may sa sarsa Chooks to eh. Go na walang sarsa. Oo, kasi yung Chooks to Go parang plain lang. Ako lang to eh, parang ganun. No? Oo. Oo. Minsan kasi sasawsaw pa kayo doon. Yung proseso ng pagkain, may dalawang steps. Oo. It adds to the value. Yes. Parang pag sinervan ka ng pasta tapos may lemon sa tabi. Squeeze mo yung lemon. Yeah, no. Parang Or pag pwede naman nilang i-squeeze na yun, di ba? Oo, pwede naman i-squeeze na yun sa ano eh. Or merong cheese But it's nice that you have the grated. option naman to do it or not. Eh, diba? Oo. Pag nag-spaghetti kami sa bahay, yung talagang usual local spaghetti type na spaghetti. Minsan yung Hindi namin siya hinahalo eh. Naka-separate siya. So Hot take. magbe-build your own Hindi ako ka sa mahilig plato. sa cheese, lagyan ng cheese yung spaghetti. Like, gusto kong walang cheese. Hot take ba yan? Oo. Okay lang. Parang ayaw mo ng happiness. Parang gano'n. Oo. Like, Parang garter Who sa doesn't want cheese, pare? What hindi the- sa spaghetti. Parang garter sa medyas. Hot take ba yun, guys? Pag nagme-medyas ako, tinatanggal ko yung garter. Hot take ba yun? Ako medyo hot take yun for me. Oo. Cheese, medyo essential component siya. Yung kasi yung nagpapa... Bind. Oo, nagpapalagkit ng pasta mo. Oo. Tangina, sarap nun. Yung may cheese na grated na na Kraft Eden cheese. Ganda pa nga pag i-grate sa sa harapan mo. Yan yung parating ini-slow motion sa commercial eh. Pag may gumagawa ng spaghetti. May nag-grate na ba sa inyo yung ginamit niya kalyo niya? Kadire. Ang lakas eh, no? May parmesan pala kayo. Yung kalyo sa paa. Ginawang microplane. Yung spaghetti na namin, siya. So, may isang bowl ng pasta, may isang bowl ng sauce, may isang bowl ng cheese. So, parang medyo fancy siya na. Gusto ko ng konting. Mayroon pang olives. May wala kaming olives. Hindi kami, Pag Pinoy spaghetti, yung parang di ba yung olives? minsan may olives eh. Yung Pinoy spaghetti na medyo weird May yun. mga ganun. Naglalagay ng olives. Black olives. Oo. Hindi, usually pagka may olives kang nakita sa spaghetti, maasim yan.
Oo nga, hindi ko gusto yun. Gusto ko yung ano talaga, yung meat sauce lang. May hotdog minsan. Ooh. Hotdog optional. Pero yung may fucking cheese talaga. Yung nagpapakompleto dun eh. Yung Kraft cheddar or Kraft Eden cheese. Grab food. Ano pang Putang ina. pinapa-deliver nyo pagka dinner? Grabe. Basic. Kenny Rogers. Kenny Rogers. Kenny Rogers. Siyempre mga basic Jollibee. Favorite ko kasi yung mac and cheese nila. Oh, Masabaw eh. Uncle Mo's. Uncle Mo's. Shawarma bowl. All beef. Titos, pare. Uncle Mo's, no, yung yung Comfortables. baliban doon, meron pa yung moussaka melt. Oo, sarap yun. Parang lasagna na... Hindi siya traditional shawarma, no? Pero ang sarap niya eh. I think ang most bought ko sa Grab dinners ko ay JT's, Jollibee, tsaka salad stuff. Sarap na salad JT's stuff. JT's o Bacolod Chicken Inasal? JT's? Wala kaming Bacolod chicken inasal na malapit. Kasi may malapit ng Bacolod dun sa Mo's. Mas masarap Bakit yung na Bacolod? Talaga? Bacolod chicken. Sa tapat lang ng Mo's. Pero nung nag-rebrand sila yung Bacolod Chicken Inasal kasi medyo nag-rebrand sila, yapi-yapi sila eh. Pero masarap yung na. nung dating Bacolod Chicken Inasal, yung lapas batchoy nila. So, Masarap. Oh. Sarap. Sarap yung lapas batchoy. Masarap din yung lapas batchoy ng Pero pinakamasarap lapas batchoy yung Ted's, pare. Putang ina. Pumunta ka sa festival meron nun eh. Ted's. Ted's. Lapas Wala batchoy. na ako nag-south. Pero napansin medyo lumilit yung mga manok. Like sa JT's manukan. Nakita ko yung... Dapat JT's pabuhan na lang kasi. Mas malaki yung pabo. Ay, pugo. JT's puguhan. Tayo na to. Parang ang lit nitong petso sa... Wala na mess up mo eh. Na-mess up mo na. Alam mo wala ba sa comedy kasi? Plow through. Ito naman Hindi. Pag napatid ka sa stage, huwag mo address, pare. Siyempre kailangan mo i-address. Nadapa ka eh. Paano i-turn mo into a cartwheel, pare? Kung kaya mong gawin yun. Parang Cynthia Laster. Si Laster nangyari. Nagtatumbling siya. Like, meron siyang action scene Akala ko napatid. Hindi siya napatid. Siguro kung si Cynthia Laster yung napunta doon kay si Chris Aquino yung nahulog sa Yun diba? nahulog. Lumusot. Solid nahulog lang siya eh. Kung si Cynthia Laster yun, Nakatumbling pa nagtumbling. palabas yun. May double jump siya. Ginamit niya yung Si Laster. Double jump niya. nag-summoning technique siya. Siya si Chip Zanoof, pare. Ano bang mga tricks? Nung dati, nagkaroon... Sige, tuloy mo. Hindi, anong pinaka-fancy na naiuwi sa inyo? Sa amin, California Pizza Kitchen. Ay, putang ina, solid nga yun. Yung barbecue salad. Oo. Yung salad na binigay sa amin, yung taco salad. Ang masarap din yun. Hindi mo gusto? Nagustuhan ko nga, kaya nga dinadahan-dahan ko. Wow. Tapos, nilagay ko muna sa rep. Sabi ko, kainin ko to bukas. Kainin ko to bukas. Tinapon nung nanay ko sa Ina! So, naka-styro pa naman ng tinapon. So, kinuha ko, kinalkal ko, tapos kinain ko pa ulit. Okay. Kasi kakatapon, 1 hour pa lang na itatapon eh. Sobrang pumunta na yung microbio doon, nag-party, tapos Hindi, umalis. kasi yung trash bag, nalalakid naman niya yung freshness eh. Hindi naman siya kasi yung basurahan lang namin nung una, yung may pako sa dinding. Tapos sasabit mo dun yung malaking bag, yung plastic bag na pang Divisoria. Yung may mga kariton na red and white. Ay, iba pa yung kariton. Yung wala nang ganun. Oo nga nawala tayong Para siyang stork. Nawala yung template. Dalawa lang yun. Pinahiram kasi tapos di na binala. Yung pantatak lang yan. Pag ganun. Wala na. Di na. Ito yung pinaka non-dinnerest dinner episode natin. Pinaka-fancy. Pinaka-fancy? Di sa restaurant. Hindi nga, na tinake out. Dapat sa bahay lang yung dinner. May nagpadala sa amin ng Wolfgang Steakhouse daan. Ha? Parang part siya ng pandemic wedding. Tapos Wolfgang yung caterer nila. Di ba yung nag-Wolfgang yung pa sila, yung meron silang truck talaga? Hindi. Yun talaga pinadala lang straight up eh. Hindi, sa kanila. Ano sa kanila? Sa wedding mismo, sa event, sa So dumating sa inyo, naka-tupperware na yung steak. Yeah. Sarap. Sakto lang. Oo. Kasi malamig na. Tupperware steak. Siyempre pinainit namin, di ba? Pero ang daming papainit, daming mga sides, mga ganun klase. Nandun ba si Basti Artade sa Wolfgang?
kanina pa siya namumuli. Iniintay niya yung pause para i-bring up lang yun. Gusto mo ng steak, sir? Yung rare or yung well done? Si Basti Steak Arta. Hindi talaga natanggal sa kanya yung music. Oo, pare. Diba? Yung ribeye ng Diyos. Ay, no. Steak ni Judas. Gusto ko pa nagtatagalag siya. Kunwaring matatapang. Anong gusto yun yung hors d'oeuvres? Mistiso siya eh. Magaling na ba si Basti Artadi? Hindi ko alam. I think permanent na yung Bell's palsy niya. Shout out, Bell's. Damn! Yeah. Parang si Frenchie D. Sino? Ganun din, parang... Alam mo yun yung masaklap. Isang beses ko lang sila naparod live. Yung Wolfgang. My biggest regrets in life. Hindi, mga 2 times na. Kasi practice silang dumadaan sa Tanduay Rum Fest. Pupunta doon. Talagang Siyempre, mabenta sa mga ano yun, no? Pangasinense. Dude, Wolfgang, Razorback. Huta solid. may awayan lagi doon. Oo. May mga tao na parang naghahanap lang talaga sila ng away, no? Hindi, kasi lalo na pag like free concert, yan yung mga delikado eh. Kasi kahit sino makakapasok eh. Sino-sino mga tao to? Kahit yung mga taga-Pangasinan nakakapasok. Pwede kong sabihin yun, hindi nyo makaka-cancel. Oo nga. Kasi taga-Pangasinan. Hindi ko pwedeng sabihin. Pero ikaw lang yung taga-Pangasinan na fan ni Big J Okerson. Oo na, tangina pang 10 beses mo na yung sinabi sa podcast to Red. Tsaka ni Jim Norton. Oo. Tanong mo sa... Tinatanong yung comedian? Oo, tinatanong siya sa mga yearbook nila kung sino ang idol niya. Sa mga ibang tao, di ba? Doon. Mga Coco idol Martin, nila, Coco Martin, ganyan, Lito Lapi. Ang nilagay ko, Jim Robbie Norton. Jim Norton. Putang ina. Big J, tas Marcos. Pangasinense ka talaga. Ang weird nga ang favorite, like, pinag-usapan namin yung favorite mong comedian si Mark Birbiglia. Oo nga. Yung sobrang layo na sa style mo. Nalala ko dati parang meron kang... Sobrang layo sa style. Meron kang... Galing na kasi. Meron kang... May weird fandom ka, Sleepwalk With Me. Oo. Hindi yung Sleepwalk With Me, yung after nun, yung nasa Netflix. Okay. Doon ako kasi natuwa kay Mike Birbiglia dahil sobrang... Narrative yung ano niya. Narrative, oo. Isang buo. Talagang mahuhuka. Tsaka yung way ng storytelling niya. Yung may bibilis. Kaya yung dynamics. birthday special ni James, may overarching arc na gagaguhin niya yung nagtatranslate ng sign language sa harapan eh. Yun yung, ano, di ba? Sign language with me by James Caran. Sana yun na lang pala title ko. Di ko naman kasi in-expect na mag-sign language ako. James Caraan. Tapos yung poster pare, James Caraan Unleashed. Tapos yung corny pa yung poster, yung may caution tape sa bibig. Hindi, nakanganga siya. Tapos may mukha rin nalalabas na James Caran sa bibig. Tapos may dalawang maskara sa likod. Ano ako, si Gold? Si Gold may devil tail yung kay Gold. Ako sa iyo, angas nun dude. Sabi ko sa kanya, takina angas sa poster mo, may devil tail ka pare. Sobrang eh. Diba? Hindi siya dinner comedian. Hindi siya dinner. Ano bang, sino bang mga... Like kaya nga, di ba may nagsa-stand up, may kumakain tuwing dinner sa mga stand-up shows. Ano bang paborito mo? Anong, kunwari, pa magdi-dinner ka, anong potahe yung tipong... I mean, it's one way of saying na favorite to, pero yung potahe na tipong, oh shit, ito yung ulam, uuwi talaga ako. Parang ganong klase. Kasi may mga times minsan na, hindi, sige, hindi na ako uuwi or hindi ako mag-dinner. Basic lang, kilawin. Kilawin? May ka sa kilawin. Kilawin ano? Bangus. Bangus, kinikilawin pala. Oo, kinikilawin. Lahat kinikilawin. Pati nga beef kinikilawin. Pati nga balat ng baka eh. Talaga? Balbakwa. Beef tartar. Oo nga pala, no? Tapos anong suka lang, tapos kakainin mo, gano'n. Raw. Sarap niya. Sabay ng beer. Kaya so, uuwi ka dinner nito pa ba? galing sa pagsasaka. Nanood siya ng Jim Norton. Grabe to. Galing niya yung rule of threes niya, anak. Alam niya eh. Meron parang isang rice paddy na may PC na pwede lang manood ng mga stand. Puro Jim Norton. Jim Norton, gano'n. Mga deep, Eka, napanood nyo na yung Jim Norton. Jim Norton. Si Andren, ay nandun. Nanonood ng Jim Norton. Ay,
Actually, hindi ko alam kung nakwenta ko na sa podcast. Like, si Red yung dahilan kung ba't ko na-discover yung Comedy Manila. 2014 pa to Oh. Kasi taga-Lasal yung kaibigan ko. Tapos pinanood ka. Pre, tinan mo to, matabang komedyante na to, pre, kamukha mo. Tapos yun, si Red Oliero, ata name. Search ko Red Oliero Google, tapos nakita ko Comedy Manila. Sinearch mo Red Oliero Google? Oh. As in sa Google, ilagay mo Red Oliero Google. Ganun sila. Hindi pa nila Pag sinabing Google mo, kailangan ilagay Google. Alam mo yung mag-guess kasi simpleng tao lang ako. Oo nga. Nakakamali. Maluwag ang medyas. Huwag na natin i-rule of trees. Di pa nakakita pa kayo na nadali dyan. This is the slowest, worst pag ginoldwin reviews tong episode natin, -2. Bakit di mo ko matras? Why won't he just listen? What am I doing wrong? I don't know what to do. Ano ba tayo? Man, relationships these days seem very hard to come by, right? Everyone seems to be dealing with their own ish. They want commitment and yet they push their partner away. They know what they need to feel loved, but they don't want to seem like they're asking for too much. You know, the usual stuff. I know. Relationships are hard, but it doesn't mean they can't get any better. I'm Nikki Porter, your relationship coach and host of Nuggets of Nikki. The path to better fulfilling relationships is tough and uncomfortable, but if it means to have the kind of connection and intimacy that allows you and your partner to thrive, even in the midst of hardship, then isn't that worth the trip? Don't wait until your favorite person becomes a stranger to realize that, yeah, you could have handled that so much better. Catch the episodes of Nuggets of Nikki, a podcast that shares bite-sized insights from relationship coach Nikki Porter. That's me! So, dinner. Ano nga yun? Ang puta. Kilawin siya, ikaw. Ako, simple lang din. Ano nga? Simple lang to, di ba? Beef bourguignon. Bouillon base. Uy, sarap nun. Bouillon base. No. Ano? Pork medallion. Ganun na, pork. Meron pork medallion talaga. Para medallions talaga siya. Oo, parang gold yung Kurt Angle. Hindi siya gold. Pero puta yung, alam mo yung hiwa niya. Blue. Olympic gold medalist na baboy. Pang mga pangalan ng caterer yung ano mo eh. Hindi. Meron yung pork medallion sa ano yun, parang gata. Nakagata. Tapos, gata ba yun? Tapos sa cream. Tapos, may mga buo-buong yung circle na onions. Sarap nun. Na ano? Circle na onions. Alam ka square. Oo nga eh. Onion rings, James. Onion rings. Mga circle na onions. Puta. Alam mo yung mga circle na onions. Yung mga triangle na pizza pag mag-isa lang sila. Alam mo yung mga banana mukhang tite. Ano yung mga prutas na mukhang tite? Saging. Oh, saging. Onion rings. Oo. So may cream. Parang As- pork steak. Parang ganun. Onion rings talaga na may ano pa, may talagang yung fried onion rings. May coating o wala? Ha? Walang coating. Meron coating. May coating? May coating. Okay. May coating tapos pork medallions? Oo, tas na So hindi, parang pork steak na may sauce. Parang gano'n. Pero hindi yan yung uwian ko. Anong uwian mo? Ano lang, inihaw na liempo. Inihaw na liempo. Oo. Totoong ihaw na liempo. Oo, yung totoo. Ano gusto mo, yung banana ketchup o yung... Hindi ko alam eh. Ano gusto mo, kulay pula? O Pula. Pula. Gusto ko yung talagang pwede mo pang isabaw sa, yung pag pinahid mo sa kanin. Yung may sauce. Yung tumatatak. Gusto ko rin yun. Walang may gusto rin sa pamilya ko yun. So, pag nag-ano kami, wala. Kahit yung oil, di ba? Kahit yung oil mapasama, okay lang. Kasi yung SARS Parang Arby's yung kinain natin liempo. Hindi, pero malinis yun eh. Hindi yun banana ketchup type. Okay. Ang gusto ko rin na... Pero pag pumunta kang Laon yun, RB Ruby and RB. Sobrang sarap na liempo. Best liempo ever. na liempo. Fresh eh. From farm to table ata yung sa Minsan katabi mo pa yung baboy na kakakain kinabukasan. Nandun lang siya. Hindi mo lang sasabihin sa kanya, magpapanik siya eh. Binabutan mo pa. Sabihin mo, sarap ito. Hindi kumakaroon ka. Pinapakain mo siya ng inihaw na liempo. Yun na yung sikreto eh. Papakainin mo na ng inihaw na liempo para maglasa na silang inihaw na liempo. Pero pagka inihaw na liempo lang? Walang kasama? Siyempre may suka. Suka, atsara, Suka laing.
Sarap ng laing. May laing na inaano sa amin, parang mother-in-law ng pinsan ko. Ano? Sarap din niyang gumawa ng laing. Ano yung laing niya? Masarsa o? Hindi masarsa. Ako gusto ko yung ganun yung tuyo. Ako rin yung tuyo. Kasi yung masarsa parang overpowering na siya. Dumudugo na siya sa kanin. Oo, makakaumay. Masarap yung parang tuyo lang. Tapos yung sobrang anghang. Oo, yun talaga. Yung dami, parang siksik na siksik yung gabi ba yun? Oo, gabi. Kaso namatay na siya eh. Ay, wala na. Kinuwento mo pa. Sana naipasa niya. Naipasa ba niya? Dinala niya sa hukay, pare. Dahil na hassle nun. So, ako. Gusto ko minudo talaga eh. Pero tanginan niya yung binaboy niya eh. Minudo kasi pang lunch yun. Oo, sige. Hindi siya dinnerific. Kung dinnerific talaga. Meron sinasabi nanonood ako ng kay Hell's Kitchen. Kay, pag Golden. sinabi bang yung puree is grainy, ano ibig sabihin nun? Di grainy yung puree. Ano ibig sabihin? Ano nga ibig sabihin? Yung puree kasi dapat parang liquid na siya. Liquid. Parang liquefied na siya na solid. Yun ang gusto ko sa menudo. Grainy. Yung sabaw. Ayoko rin ng masarsa eh. Gusto ko medyo tuyo. Tas walang atay, please. Kasi yung menudo na masarap, pag niluto na, tapos the next day, piprituhin mo sa frying pan. Iyan. Para matustos. Pwede mo nang yun, palamandis at pandesal. Meron akong restaurant concept dati, yun yung naka-center around na dish eh. Mga leftovers. Bidang dish. Yung bidang dish na Oo, James. Ito, tikman mo itong tinola na nilagyan namin sa pandesal. Gumawa ko ng concept na diba, parang sizzling menudo, pare. Sizzling menudo. Ikaw ang Rio Taso ng mga restaurant. Cut mo rin yun, Wag. Buhat yan. We can't keep doing this. Pare, Riataso, pare. Iyan na natin. Pero Riataso ka ng mga restaurant, di kukuha ka ng mga iba-ibang Restaurant. potahe. Parang Fusion. Grab kitchen na mix and match. Parang ganun. Pero ito, talagang napagkainan na. Hindi na ganun. Upcycled. Yung kukuha ka sa mga katabi yung restaurant, tas Ginagawa ni Alden dati pagkatapos ng moose. di ba kunyari, katabi mo Jollibee, Chowking, tapos may mga tirang chowpan doon, mga doon sa mga plato. So para lang siyang pagpag na. Pero ikaw, gagawin mong fine dining. Nakauwi ka ba sa sukat recently? Hindi pa. Alam mo yung Loyola Memorial? So katapat niya, Foodie destination na siya? Hindi. So katapat niya, may gas station, di ba? Tapos sa tabi ng gas station, may pagawaan ng tint, may series of buildings doon. May bagong restaurant doon, pangalan Pagpag. Tapos naisip ko, siguro inisip nila, kasi galing ka sa Lamay, pag ito ka magpapagpag. Hindi. Pero hindi na na-realize. Di ba? Oo nga. Yung pagpag, di ba, rin yun, yung basura na pagkain. Katabi mo pa, basurahan yung mga... Tapos yung pala, ganun pala talaga, pag tinanong mo, ano pong menu? Ay, hindi ho namin alam kung anong menu eh. Depende ho sa makuha namin. Farm to table po kami. Basura to table. Basura to table. Meron na bang restaurant na puro ang nagsiserve mga kuba? Chowking. Hindi. Yung kumakain. Yung kumakain. Kasi matatanda na kasi. Dude, matatanda pa natin yung nakikita ko sa Chowking. Welcome to Chowking. Ang gusto mo ba matikman ng aming fried rice? Walang sandalan ng aming mga upuan. At madulas ang aming mga sahig. At may sebo yung Coke somehow. Oo nga, ba't kapag pumasok ka sa Chowking, hindi siya welcoming? Oo. Ang layo niya sa Jollibee eh. No? I think the best pero yung sweet and sour pork. Yun sa Chowking. Nung isang araw. Laureate, no? Nung isang araw, umorder lang ako ng sweet and sour pork na family tray tsaka sweet and sour tsaka chow fan na family platter. Kaya ba isang tao lang? Hindi. Kala ko kaya ko eh. Busog na ako, parang kalahati pa lang. Oh, shit. Magkano yun? Pero mura lang yun. Parang the whole, yung dalawa na yun, parang less than 500 lang yun. So, may mga trivia ako sa dinner eh. Wow. Na ni-research. Talaga? Ang galing naman ng guest na nag-research ka pa. Di tulad dito ni Andrew. Maglalabas ako ng listahan mamaya. Eto. Ah. Dinners all over the world. Okay. Dinners all over the world. Pero alam nyo ba na ang word na dinner ay naggaling sa French word na dîner? Hindi yan totoo. Meaning to... Yung lunch nang galing sa French word na lunch.
Dinner. Ay, kasi Nakalagay nga. No. Dinner. Okay. Dinner. Which means? To eat. Tang-inang. Walang kwenta. Walang interest. Like, fact siya, pero hindi siya fun. Hindi siya. Walang interesting eh. Nagalit si Andren kasi naglalabas ng fun facts dito, pare. Sorry. Na-threaten yung ano niya eh. Sorry. Na-threaten yung segment Ito, mga niya. fun fact sa'yo to. Bilis. Too much of history. Dinner was eaten. Bakit yung notes mo parang children's book? Kumuha ka ba ng children's book? Screenshot ko lang to sa Pinterest. Okay. Din sila. Ang dinner pala ay kinakain ng midday. Hindi na dinner yun. Hindi siya dinner. Lunch na yun. Dati nga wala, hindi nyo na, balikan niyo yung episode na lunch. Dati nga walang lunch. Oo. Inurong lang nila ng inurong yung dinner hanggang sa pagkatapos na ng trabaho. Office hours. So, lumaki tuloy yung gap ng breakfast at dinner. So, nagkaroon ng lunch. So, kailangan nila ng lunch. So, yung mga yun ang nagpataba sa atin. Alam mo, feeling ko nga, Dapat isang meal a day lang Kasi ata dati dapat 4 hours lang sila in one day eh. yun nga ang ideal daw. Dapat 4 hours ang Pagitan? pagitan Per meal? per meal. Oo. So, kunyari, nag-breakfast ka ng 9. Dapat Sunod, 1. 1. Tapos six. kailangan mo mag-snack ng 5. 5. Tapos ang dinner mo, 9 p.m. Tang-inang yan. Kasi nga, dati ang konsepto ng tao, kailangan maaga ka. Kala nila, yun ang myth. Na? Kailangan maaga ka mag-dinner para pumayat ka. Nangyayari kasi sa mga tao ngayon, 11 p.m. na ang average sleeping time. Okay. Kaya lumalawak yung kung 7 p.m. ka, magugutom ka na bago ka matulog. So kakain ka bago ka matulog. Tama. Dapat binibigyan mo ang katawan mo ng 4 hours bago matulog after pagkakain. So kung kumain ka ng 7, huwag ka matulog ng 9. Tulog ka ng 11. Yes. Galing talaga. Ang dami, nagulat ako, ang daming information ang galing sa'yo. Hindi yun yung hinahanap namin mula sa'yo at all. Pero thank you, James. Meron pa nagsaya ka ng oras. Interesting. Ano? Di ba meron dinner at saka supper? Oo Ano nga naman. pinagkaiba niya? Yung supper, tinigil na nila. Dahil kay Jesus. Hindi. Talaga ba? Ata. Ha? Oh, syempre. Pinatay si Jesus. Pinatay si Jesus. Bakit ginagamit pa rin sa mga children's book? Ganun ba? Kasi nga, pwede pa rin siyang gamitin interchangeably. Dati, ang kaibahan ng dinner at supper ay, ang supper ay light. So, pag nag-supper ka, hindi siya busugan. Diba? Kaya tinapay lang binigay ni Jesus eh. Ganun Kung last dinner yun, may steak yun. Nag-steak. Oo. Kaya meron siyang potato pave. Oo, tsaka siomay. Siomay. Lasagna, may Ayun, lasagna. Kaya nga sinabi kay G, he suffered first. At doon na po tatapos ang ating dinner episode. Walang kwenta. Sayang itong mga dinner May part 2 pa naman tayo. Meron pa? Oo. Ayaw mo na ba? Ito, meron mga, magbabanggit lang ako ng mga ibang facts all over the world. Dinner. Alam mo ba sa Nepal, ay dinners is served around 8 to 9 p.m. At usually, nagkakamay lang din sila. At wala silang, nakaupo sila sa sahig. Ina James, anong gagawin ko dyan? Wala silang pera. Sa habang kumakain ka, isipin mo ang mga tao sa Nepal. Nakahiga. Usually, ang dinner nila ay curry. Sarap. Tapos kinakamay nila yung curry. Oo, sarap yun. Ikamay? Masabaw. Ang hirap ikamay yung mga masarse. Sa Vietnam naman, ang dinner nila ay laging may soup. Man ba soup? Soup. Feeling ko may isang nag-stereotype lang ng mga tao dyan. Lahat ng Nepal, sa lahat ng restaurant, curry lang ang dinner nila. Sa Nepal pala, pare. Sa China, fried rice. Fried rice. Kinakain nila. Tapos nagmamat sila pag ganon. Sa Nepal,
medyo developed country naman. Hindi naman barong-barong lang doon, puta. Racist. Kumuha siya ng racist. Labot eh. Kumuha ka ng white person book. Malamang white person book yan. Africans enjoy fried chicken. Baka yun. Okay, makalagay dyan. Ano pa? Kinuha ko to sa legit na website na whitesupremacist.com. Whiteisthebest.com. White power. Oo. Tapos sa ano naman, Sige, tuloy natin. Talaga, wala nagpapasta sa Vietnam, James. ha? Walang kumain. Common nga, Common. average. Sige, Kumbaga sa Pilipinas, adobo. Okay. Sige. Putang ina, oh. Rice and ulam tayo. Ito naman. Tayo lang ang may ganun, no? I mean, tayo lang yung may concept na rice staple tas kung anong putang inang pwedeng bagayin dito sa kanin na to. Wala nang iba. Diba? Ganun ba yun? Hindi, I mean, madami tayong, di ba? Hindi ba? Bakit ba tawa? Kanina pa tayo nang hindi nakikiride on talaga sa mga sinasabi. Hindi nga, kasi nga, Walang kwenta tong facts na to eh! Para sa to? Hindi niya totoo. Paano tutuloy yung conversation? hindi. Anong walang kwenta? Mas walang kwenta yung facts mo. Ano facts ko? Ang facts mo, ang sinabi mo, di ba narinig mo yung sinabi niya? Ano nga? Ang sabi mo. Nakalimutan mo. Hindi, ang sabi niya, tayong Pilipino lang daw ang nagpa-partner ng rice at namimili na lang ng... Alam mo, bobo rin yun rin. Like, hindi Sino bang hindi mag-objection? Ako nung lumalabas sa bibig ko, na-realize ko na para malito sabi ko ha. Kasi ang dami ko na yung Chinese nagkakanin. Oo nga. Tangina, may yang chow rice nga eh. Tangina pala yung mga beef bowl nila para walang kanin na yun, no? Puta. Hindi. Ibig sabihin. Bobo. Ibig sabihin. Talagang, wag na nga, malabo rin yung explanation ko eh. Ito naman sa Nigeria. Okay. Ina, James! Sige, ano ka? Ano, lamok? Alet! Hindi ka, baka kasi nakalagay. Di ba? Tsaka lupa. No, bakit? Gago! Grave of the Parables. Alet Dina Sumama, James! is served as secondary meal. Talaga? Secondary meal? Of course. Lunch served at about 11 a.m. 11? Okay. is the main meal of the day. Huwag ka mag-snort. Dinner and lunch feature similar foods. Because we just hit whatever is prepared at lunch Okay. for dinner. Because we don't have any money. And we don't have microwave. So anong we iinit use the sun. Ito. Daylight come and we wanna go home. Most foods are eaten with hands cupped like a spoon. Many Nigerians only use their right hand Talaga? One-handed eating? because the left hand is used to fight the lion. Habang kumakain. Ano ulam ba natin? Right hand included? Namamatay na si Jeff sa labas. Okay, that is all. Hintayin ko yung Chinese. Ito yung... Takaya si GB nga sa Cool Pals episode, sobrang ganda nga ng ginagawa. Like, straight up, nag-Chinese accent lang si GB. Alam mo yung, may isang clip akong tuwan-tuwa na si Theo Von tsaka si Bobby Lee na parang naggagawa siya ng skit na, okay, I'll be your dad. Parang ganun. Tapos lang si Theo Von, Bobby. Gawa ng kaka. Tapos si Bobby, you don't have to do the sobrang gagi. Nakakatawa yung best poster nila sa Cool Pals. Like, di ba puro Chinese yung nasa lineup? Tapos sila naka-traditional Chinese garb. Sino? Yung mga Cool Pals. Sa poster. Sa poster. Akala ko sa... Inedit out lang. Inedit out. Edit lang yun, James. Grabe naman. Tapos si Chan Chan kasali dun sa lineup. Kasi Chan-Chan siya. Oo. Hindi ba Chinese si Chan Chan? Hindi. Hindi. Mukha siyang Chinese eh. Japanese nga siya.
Arigato. Chan. So, na nag-research ka ng facts at naisip mo parang, ito yung hinahanap nila sa guesting. Gusto ko lang may ma-impart na knowledge. ma-impart Kasi na yung knowledge. breakfast, meron din ako na-impart. Kasi meron. yung dinner, sobrang mga kwento. Uy, di naman. Sarap ng dinner. Hindi, alam mo, sa lahat nung napag-usapan natin, yung breakfast, yung lunch, at dinner, feeling ko ang pinaka-importante talaga dyan ay lunch. Talaga? Mapapansin mo yan sa dahilan kung bakit pag tinanggal mo siya sa daily routine mo. Kasi pag ang breakfast, hindi ka nag-breakfast sa isang araw, Kaya eh. ang dahilan mo dyan, nagmamadali ka. Mamadali ka. Late na ako sa office eh. Oo. Pag ang dinner ay tinanggal mo, ang dahilan mo dyan ay nagda-diet ka. Oo. Pero pag ang lunch ang tinanggal mo, ang dahilan mo dyan ay marami kang ginagawa. Nakalimutan ko eh. Oo. May trabaho, may meeting Pero ka pa. dapat talaga, kinukuha mo siya. So lunch yung parang pit stop mo sa araw eh. Oo. Parang ito yung tigil ka muna, recharge, tapos laban ulit. Isang beses ka lang, pwedeng isang beses ka nga lang kumain sa isang araw at yung lunch na yun. Minsan, gusto ko try yun eh. So minsan, yung breakfast kaya ko na skip. Yeah, Walang easy. problema. Lalo na kung komedyante ka, late tayong nagigising. Gising o ganun. Walang trabaho. Tulad ni James, walang trabaho. James Unleashed. Minsan, sabi ko, tinatry ko, okay, ang unang meal ko, tinatry ko 2:30. Dude, mga 1:30, sobrang. Pag may meeting ako ng 1, sobrang sama na ng ugali ko. Parang ganun klase. Pag ina-anticipate mo kasi yung oras. Kaya pala parate kang gutom. Pero pag in-anticipate mo, 4 o'clock ka pa kakain. Oo. Yun yung parang feeling na hindi mo alam kung bakit irita ka. Tapos maalala mo, nga pala, di pa ako kumain. Tapos pagkatapos mo kumain, yung mga sinabi mong, yung mga pag nininego sa'yo, pumapayag ka na bigla. Mga ganun. Pag OMAD, pag nag-OMAD, yung 1 meal Ang a hirap day. nun, yun yung tinatry ko eh. Imposible. Parang di hata healthy yun. Yata healthy yun eh. once a Ikaw day ka magkaka-ulcer nun or something. Oo. Hindi naman. Ang ginagawa ko, Puro ulcer. Nagsusuka lang ako ng dugo, pero hindi mo lang ulcer. Cut tooth siya ni James, puro hiwa. No? ang ginagawa ko, yung sa dinner ako kumakain, tumotodo. Pero hindi ka nag-hold back? Ganun, like, bubusin mo yung 3 chicharong bulaklak. Oh, Hindi naman siguro. Pinipiga mo, tapos ginagawa mo sa sabaw. Ginagawa mo sa sabaw, ganun. Nung unang beses, Tapos nung nag-settle in ka. parang isang buong pizza Hanggang ngayon ba naubos ko eh. Inang baboy yung puta, isang buong pizza? Uy, stuffed Gago. crust pa. As anong buong pizza? Anong pizza? Stuffed crust? Oh. Kao, di ko kaya. Hindi ko kaya. Minsan nga isang buong Baka dalawang balikan na pa. large large. Hindi atang ina nito, buong yellow cab. Large lang, pero 15 hindi inch ka rin XL. yun. Ang laki pa rin nun. 18 inch yung pinakamalaki. Diba? Di 15 inch. Dalawa? Naubos ko. Mag-isa? Isa lang. Tang ina. Baka thin crust. Kung thin crust gets naman. Hindi yung New York No. style? No. Anong cheese lang oh? New York's finest. New York's finest? Oo. Dalawang New York's finest? Oo. Sakit to. Kasi hindi ka kumain ng isang Ginawa ko yun ng hindi ako kumain ng Tuesday, kumain lang ako Tuesday, hindi ako kumain ng Wednesday. Thursday na ako kumain ulit. Ibang klase yun. Ibang klase yun, Hindi na ginawa mo, omad Jess. yun. Ba't kaya? Minsan kasi minsan pwede mong i-reset yung sarili mo na hindi ka i-reset mo yung Tangina. katawan mo. Hindi ka kakain buong araw. Mr. Lifestyle pala ito eh. Ay. Dapat nakikipag-usap ko sa mga podcast ng mga naka-Rolex eh. Mga Bakit? ganong klaseng type. Oo. Yung mga pinag-uusapan nila yung hinahack nila yung bodies nila for productivity. Singularity. Mga ganun, no? Yung Singularity, mga ganun. yung documentary sa Netflix. Yung kino-compare niya yung haba ng titi niya sa anak niya. Meron ganun? Meron. Saan to? Saan to? Kinukumpara niya yung haba ng titi ng anak niya sa kanya? Oo. Kasi, Kasi? Hindi ko alam. pero bakit mo alam? Bakit In mo the first alam? place? Na-news kaya yun. Fuck. Ang wild nun. Hindi ko inaasahan. Akala ko mahilig ka sa mga doki na ganyan eh. Mga basura. Yung mga... Tinigil ko yung mid nung documentary. Tangina, walang mararating tong... Kasi millionary siya. Hinahack niya yung Katawan niya. Biohacking. Oo. So, hindi niya ako gumagana sa anak niya. Ganun. Oo. Tapos, kung humahaba yung titi na. Anak, alika ka dito. Binata ka na. Para maangas maging biohacker. No? Hindi pa naglalakad. Bila na tatalon na ako ng 2 beses. Sobrang taas. Parang Watch Dogs. Parang cyberpunk. Tama. Meron kang, cybernetics, mga ganun pa.
May mga ano yun. Nagdadabog na sila kasi tagal daw natin eh. Oo na tayo. Gawin na natin isang long episode to, pare. Hindi pa ba long to? Hindi, I mean, yun nga. Ito nga. Part 1, part 2? Inisip ko yung part 1, part 2. Wag na. Okay na lang. Oo. Balik na lang tayo next week ulit. Balik na lang. Mayroon pang snacks kasi importante rin ang snacks. May snacks na kami. May snackity snacks episode kami ni Alexio. Doon kayo nag-iiba eh. Yung mundo ni Alexio, yung mga basurang pagkain. Ikaw yung talagang mga everyday sustenance necessities. Hindi. Ang ganda ng usapan natin kanina dun sa yung mga Durabox na umaakit sa mga floor sa office. Ay, oo nga. Mga merienda yun. Yun nga yung next trilogy. Yan nga. Ay, hindi ba snacks yun? Hindi, iba yun. Iba ang merienda. Ang merienda hindi snacks eh. Ano ang merienda? Ang merienda parang... Tea time. Oo, parang ganun. Parang biskuit. Mag-set aside ka talaga ng time para sa merienda. Titigil ka talaga. Ang snacks natin sa susunod. Hanggang sa susunod. Hanggang sa susunod na ano yun? Tawanan. Takin ng corn nyo talaga. Yun yung catchphrase nyo. Hanggang sa susunod na tawanan. Hindi man lang parang cool you later. Oo. Parang yung keep cool, pals. Keep it cool, pals. Keep it cool, pals. Nakakainis. Tangina. Sobrang opportunity wasted. Ito yung gusto kong, may proposal ako sa inyo. May sa gusto cool ko pals. sinabi kanina ni James. Like, kung magko-cool pals, like, kunwari, mag-show sila. Next time, yung iha-harness nila si Roger. Sa taas. Si gagawing disco ball. Hindi, pag sinut nila yung special nila, sabi ko, ipidi nila yung background, mukhang cool pals dapat. Tapos sabi ko, sabit si Roger na naka-disco ball costume. The whole time. Sobrang laugh. Parang si Sasha Baron Cohen dapat. Si Bruno. Si Bruno. May time sa isang cool pals na nag-soler kayo, tapos nag-live recording tayo ng podcast doon. Tapos tawa ko ng tawa kasi si Roger. May suot siyang maliit na hat. May pang-party. Ginawa lang siya ng... Hindi! Parang maliit na... Parang fedora. Ay, parang magician na hat. Pang pape. Pero pang party din naman. Nakakatawa kasi. Nakakatawa rin kasi... Tapos normal lang itsura niya. Ikaw ba parang alam niya talaga Sino yung nag-speech nun? Para, siyempre mag-speech para ma-inspire. Ikaw ba si GB? Na alin? Yung mag-speech bago mag-show, di ba? Usually si GB. Oo, si GB. Tapos, maganda yung speech. Nakakatawa lang yung, guys, mag-enjoy lang tayo. Seryosohin na natin. Tapos habang sinasabi yun, naka-clown costume. Oo nga, naka-clown costume. Guys, love na natin. Meron ba video nun? Seryosohin na natin. Yung mismong Oo, nakakatawa yun eh. Tapos yung pagkalakad niya sa stage, honk, honk, meron honk, yung kay Fade. Meron din, ang daming ganong moments sa, like yung Grand Year Ender na huli. Parang gusto na yung magsimula. Eh di ba parang ang weird. Ano, magsimula lang tayo? Wala tayong gagawing huddle. Eh di ba si GB nga usually? Tumatay siya. So sabi ko, puntahan natin sa dressing room niya. Sa dami namin itong kinakatok namin. GB, sabihin mo na lang saan. Hindi na videoan yun, no? Na-videoan niya. Ni Fade? Hindi ko alam kung si Fade. Pero may mga taong may video nun na sinisigaw niya sa banyo yung huddle niya. Nakakatawa yun. It's just a moment na we will cherish on na kukwenta natin sa mga apo natin forever, di ba? Na we just part of, pare. Baka maging in the future, maging part na siya ng dinner conversation. Oo. Parang sinigawan namin si Ray. Diba? Galit si Red. Nilakasan ko lang yung boses ko. Galit yung ano mo. Na-hurt si Nagpapanik ako eh. Sa totoo lang, medyo na-hurt si Ray doon. Nag-usap naman kami kagad. Kagad naman. Rectified siya kagad. Rectified agad. Right! Hindi ganon. Ito. Right! Agad. Kanina pa hinanap eh! Wala naman burger! Wala naman ketchup! Hindi ko kinanon. Wala rin hot sauce! Gago ganon. Hindi ganon. Pero hindi mo nakita si Andren. Nandun kasi. Yun. Kakagising ko lang. Kakagising niya lang. Tapos labas siya. Gulo-gulo pa yung buhok niya. Ray! Tapos, kasi binasa ko na yung... Hindi siya nakikinig kasi naka-headphone siya. Eh, puta sumasampa na si Victor, di ba? Pagka, sa PTSD ngayon si Ray eh. Minsan mo pagka nanginginig yung pag sinigay mo yung pangalan niya, Ray! Sabihin ko kay Ray, di ba kasama namin sa show, sabi ko, tayo, subukan mo ulit yan, patay ka sa akin. Ano ka namin, paprod ka na lang namin, hindi na namin sisigawan. Pero mahilig ka sa ganun eh, nag-zone out siya bago mag-ano. Gets ko naman din. Pero ang lapit sa set niya, di ba? Gawin mo na like pag gawin mo yan like two comedians na sa'yo, punta ka na doon sa stage. Doon ka na dapat nun, di ba?
Si Victor kasi nasa backstage. Kasi si Ray, ganun siya ng ganun. Siyempre ma-hassle yung comedian. Matagal si Ray lumabas, kaya kinailangan pang mag-split ni Victor. Si Ray talaga may kasalanan Si actually. Ray. Ba't na-injure si Victor? Totoo. I agree with Ray. you kung yun yung teorya nyo. Ano mo, Oo. dalhin mo yan hanggang hukay. Yeah. And that's... Na ko yung kapatid ni Ray. May kakambal may twin pala siya si Ray. na mas nabatak. Nabatak ko. Nakita ko sa ka-gym ko sa Anytime Fit. Like, imagine mo si Ray, pero napunta siya sa Super Soldier Machine. Sir James, ako nga pala si Roy. Talaga ganun? Roy yung pangalan? Roy Mamuan. Tapos mas malaking version. Sabi ko, parang may kamukha to Yung boses naman James, yung malumano yung boses ni Ray Huwag ka na magalit. Sige na. Bilib ka lang sa sarili mo, bobo. Alam mo Like, di mo alam kung ini-insulto ka. Hoy, putang ina mo. Grabe naman yung ni Ray Mamuad dito. So, na-meet mo siya sa Anytime Fitness. Mas malaki siyang tao. Batak. Sabi. Nintay ko, hindi ko pa nakikita ulit si Ray. Feeling ko, nagbuhat si Roy Mamuad para ma-differentiate talaga silang dalawa. Tapos sinabi niya kay Ray, wag kang buhat. Parang ganun. Ma-differentiate yung meron trabaho sa walang trabaho. May ano ba siya? May success. Meron ba siyang parang... Vibe? Meron siyang parang hindi ako na problemang wala akong pera ba? Well, kung nasa Anytime Fitness ka, di ba? Monthly pa lang. may 2.5 kang pinapakawala, ibig sabihin, may meron. success ka. Hindi naman bakal gym, yung ginigyman niya. Tsaka may garter yung medyas niya. Oo. May Malaking success indicator yan. rin eh. Ayan ang walang success. Yan yung New Balance na binili mo saan? Saan ulit? Ha? Sa Payless. Payless. May New Balance pala ron? Meron. Sigurado ko ba New Balance yan? Baka... New Balance, may N Oo nga naman. Sapatos yun yung cashier. Ay sir, hindi ho for sale yan. Tapos naka-headphones ka lang. Dire-direct ka. Kaya, biling ko na to stupid. Yung mga sinasabi ni Andren sa mga kahera. Talaga. Diba? Tangina, wala na naman tayo sa dinner. Pare. Okay na yung dinner. Dami ko ng facts. Nung nag-dinner kami ni James sa bahay, nung pinagluto ito ng steak, di ba? Ano mas masarap? Yung beef Wellington kay Gordon Ramsay. Mas masarap yung steak. Ano ba yung lasa kasi ng beef Wellington na yan? Ano pala, yung kinainan pala natin sa Singapore, yung The English House. Mentor pala siya ni Gordon Ramsay. Marco Pierre White, di ba? Oo. Kaya pala, mas masarap yung beef Wellington niya kaysa kay Gordon Ramsay. Talaga? Ano ba? Hindi ako nasarapan sa, parang sobrang lambot nung karne? Nung karne sa beef Wellington ni Gordon Ramsay. Di ba walang... bite back? Parang kang kumagat ng medyas. Na walang garter. Hindi kasi... Pero masarap. Tenderloin kasi yung binabalot dun eh. So yung cut ng meat na yun, talagang nasa meat quality yung marbling hindi masyadong marami. Pero yung nasa quality ng karne, masarap talaga. So pag sobra siyang lambot, hindi rin maganda. Dapat medyo may laban eh. Alam mo yun ako. Pero hindi yung sobrang tigas, di ba? Doon nga sarap nga no, sa English Sarap House. nung English House. Pero feeling ko pag kumain ka isang buo nun, mauumay kayo. Kasi yung pastry nakakaumay. Siguro. Kasi yung order naman namin sa beef Wellington sa Gordon Ramsay, isang buo, malaki, makapal pa. Oh, shit. So, pero masarap naman yung red wine sauce na kasama niya. Oh, shit. Yung parang gravy. Kaso lang wala silang scallops. Wala sa scallops. Ba't may scallops ba? Ba't essential ba yun? Sa Hell's Kitchen, merong... Scallops. Scallops. Tsaka yung risotto nila, hindi yung lobster risotto. So hindi lahat ng signature ni Gordon Ramsay? Parang bell pepper risotto pa yata yung... Yung beef Wellington, parang no? Siya na yung parang pinaka-star player ni Gordon Ramsay. No? Kahit saan. Kaya nga na-disappoint ako kasi yun na nga lang. Pero all the rest, masarap. May lobster ba sa Pilipinas? Meron. May local lobster. They say na nasasaktan ba sila daw? Like, yung malaking issue, diba? Bago mo i-boil, mas humane patayin mo na sila. Yung mga iba dinarekta eh. Sabi daw nila, they don't feel pain. Yung rational ko naman dyan, syempre, nakakaramdaman ng pain yung mga nagpipinch for a living. Sila naman ang di ba? Parang nila alam na hindi. Meron silang close pang kurot. Di alam nila yung pain. Instinct na lang yun. Tsaka sila naman ang ipis ng underwater. Actually, sabi rin yun. Hindi ko alam kung totoo yun. Pero... Hindi, nasa family siya with cockroaches. So, kaya may nagsasabi yung cockroach, parang lasang shrimp din daw eh. Totoo to.
Hindi ako kakain ng ipis ever. Nakakain ako Nasa ng mga... same family. Pero kakain ka ba ng mga ganun? Ako kumain ako ng mga bugs dun sa Thailand. Pero ipis. Crickets. Crickets, yeah. Pero hindi ko siya type kasi Grasshopper. bugs siya, kadiri. Like, hindi ko siya naka-ingrain na sa utak mo na kadiri yung bugs eh. Anong pinaka-exotic na hinanda sa inyo tapos yung tipong kinain mo lang dahil polite? Anong klase? Hindi ko masyadong nagustuhan yung alligator. Ako din eh. Natikmo ko na rin alligator. Alligator sa Palawan? Hindi, may alligator restaurant dun sa may Timog. Eh. Tas, O crocodile? para siyang Crocodile. para siyang malansang manok. Meron ako nakain, crocodile sisig. Ako din. Okay na sa akin yung may sisig. Basta may timpla. Ayoko May timpla. nung... Barbecue eh. Like talagang inihaw. Nakatikim na ako ng ostrich. Sakto lang. Crocodile. Yun din, parang sisig. Parang sa Home Depot ka natikman to eh. Sa ano ko natikman to, Puerto Princesa. Sa ano. Balin sa sayaw. Ano kaya lasa ng mga ibang hype? Siguro yung owl. Lasa siyang manok na may degree. Feeling ko yung... Kasi yung mga owl, matatalino yung owl. Matayo sila. Intelligent sila. Research sa library. Lasang manok na may college degree. Yung... Colliers. Ano? Colliers. Ano Colliers? Yung encyclopedia. Di ba may ano yun? May owl. Sila ba yun? Bakit ba owl yung fucking, like yung pinaka, like, Mukha silang matalino eh. Dahil yan sa Looney Tunes. Hindi For me, Hindi Harry naman Potter. matalino yung owl dun. Ang owl dun yung I like to sing, di ba? I like to sing. Merong owl dun yung kumakanta na I love to sing. Yung nga yun. Di sing. Ano yun? In the moon, in the June, In the spring. I like to sing. Oh, ayun nga. Owl yun. Hindi naman siya matalino. Magli siya kumanta. I think, Kumakanta siya. Oh. di ba ang pinakamatalino dapat Mas dolphin? sophisticated. Dolphin daw yung pinakamatalino Di ba unggoy? Ang ano? Unggoy. Unggoy pala. Yung unggoy minsan nakakaintindi ng magic eh. Alam mo yun? May nakita ko minsan yung mga unggoy na nandun sa mga zoo na glass lang yung ano. Tapos nakaganon lang sila. Tapos, anohan mo Tapos lang. magmamagic bilang. Tapos pag pinakitaan mo sila ulit, ma-amaze pa rin sila. Ma-amaze Ulit, pa rin hindi sila. dapat Nagde-def jam reaction sila. Naalala ko tuloy. Tatakbo sila sa may pag-hype. Yung sketch sa Family Guy. Ay, sketch sa family. So si Peter, kasi na-stranded siya sa island na mga 1 year kasama yung unggoy. Tapos, direscue na sila nung nasa barko. Uy, dalhin mo rin yung monkey. Turuan, kasi marunong kami mag-sign language para makwento niya yung nangyari sa inyong dalawa. Iwanan mo na yung... Meron din nangyari sa ano eh. Sa SNL yun, di ba? SNL. Si Brutus Ben. Master, rape me. He sex me. Ay, sex pala. Sex. What was that? I think the monkey was trying to say, he sexed you. Si Jonah Hill pa yun, di ba? Kasi isa mga paborito ko SNL sketch. Isang joke lang siya eh. Tapos sobrang dami nang napuntahan. Meron pang bobo na, pardon? May gumano doon. Tsaka yung ano kay, sino yung nakabaril? Sino? Alec Baldwin? Alec Baldwin. Yan Yun yung identity. Hindi yung sino sa 30 Rock. Oh, parang si Sino Steve yung Irwin. parating guest host sa SNL. Parang Wala Steve na. Irwin. Sino yung sinaksak sa Sino yung Stingray? nakabaril ang puta? Well, to be Si fair, Alec to be Baldwin. fair kay James, medyo... Tama naman. Yan na lang yung naaalala ko sa Nakabaril nga naman kanya. talaga. Anong... Kasi dalawa yung Baldwin, di ba? Si Rudy Malilito ka Baldwin. doon. Dalawang hak na guntugan. sabi ko na, Yung nakabaril at yung nakahulang makakabaril. Makakahula ng makakabaril. At kung saang buwan ka pwede mag-invest ng business. Sino ba isang Baldwin talaga? Di ba, basketball player? Hindi, alam ko yung kapatid niya kasama sa New Kids on the Block eh. Si Jeffrey Baldwin. Alam Hindi ko, alam. 5 silang Baldwin. Oo. Okay. What about Alec Baldwin, pare? Yung voice answering machine, nagre-record siya. Tapos, pag pinakinggan niya na yung output, boses bakla. Isin lang yung joke pa ulit-ulit. Oh, hello, tapos nag-iiba talaga yung sinasabi na, hello, I'm Alec Baldwin. So yung punchline dun, bakla. Tama ba? Oh, pero ang nagsulat nun, SNL, at hindi si James. James. Kinukwento lang niya eh. Oo.
observers lang tayo of the crime that has happened. Na ano lang naman natin. Part Mustard! to ng mga dinner conversations. Pero yung nag-whole 3-minute bit siya in African accent, siya talaga yun. Hindi. Character yun. Karakter niya yun. Hindi si James Hindi yun. si James yun. The character's name is Oledel Sodiq. What? Oledel Sodiq. Ang inang yan. Pero, dinner din yung, pag lunch hindi kayo nag-usap na matagal eh. Unless na Dinner kasi end of day eh. Yan yung kwentuhan. Kumusta work, honey? Huwag natin pag-usapan. Oo. Tsaka dyan, laging sineserve ang dessert na cake. Oo nga, ang sarap nga nun. Tipong, Mango cake. ako meron na, mango cake. Kasi kanina yun. Kay Ryan. Okay. Yung, meron ako paboritong red mango ribbon cake eh. Na, Black Forest. Hindi. Yan lang yung Okay din yun, pero, Yung may candy. yung may ano. Yung may toffee nut. may tira-tira sa taas. yan, Ang sarap sarap nun. Grabe. Coffee crunch ba? Caramel crunch? Toffee crunch. Sarap. Parang ganan. Yung Grabe. tapos, sobrang yung loob ng cake niya, mahangin siya eh. Hindi siya dense eh. Oo. Tapos may mga drizzle ng caramel. Ayun. Grabe. Tapos may cream. Yun ang paborito kong Daan tayo red ribbon pa. Tigisa tayo. Tigisa tayo. pagka yan ang sinerve mo, ibig sabihin may magandang nangyari sa pamilya niyo. Yun yung ano. Mm. Pero May divorce na kami. Ang gusto kasi sa red ribbon, celebratory siya, pero hindi ka mag-splurge eh. Sobrang affordable niya. Sobrang affordable. Diba? Tapos, Like, Ang ina sana naman, sponsored to it's slightly better. It's sponsored ng JFC. Padala nyo naman kami, Red Ribbon. Mamaya, may 30 minutes namang inasal lang pag-uusapan. Hindi, para siyang masarap rin Goldilocks. Mas maganda siya sa Goldilocks by a bit. Yung Red Ang Ribbon. Goldilocks panghapon. Oo. Kinakain siya Yung mocha roll. Braso de Mercedes. Pang lunch yan eh. Pare, choco marble slice, pare. Pang Tangina. merienda yun, men. Choco marble slice, tapos royal. Oo. Woo! Field trip. Field trip, mga ganun, no? Pas may gusto rin ako yung butter cake slice, yung walang marble. Ay, Talagang oo. purely, tumatay yung balahibo. Sa Red Ribbon. Kahit sa Diabetes Mas yun. masarap. Diabetes ba yun? Hindi ko na maramdaman yung daliri Red ko eh. ribbon yung butter mamon, pare. Butter mamon, kaya ng dalawa. Butter mamon. Tsaka meron pa yung, meron siyang, asukal sa ibabaw. Banana cake. Banana cake slice. Hindi. Banana cake nga yun, promise sa Red Parang ribbon. cheese roll yun pa May yata. blood sugar. May brown sugar sa taas. Parang cheese roll. Oo. Hindi ko alam. Pero may ganun, alam mo yung sa Mary Grace, pag nag-take out ka ng, si Boss nasa bahay kahapon, nag-shoot kami ng content. Tayo dala siya ng Mary Grace cheese roll. Tapos, ang dami natira. So, babalik ako dun mamaya. Magkaka-diabetes lang ako. Kinain ko nga yung tiramisu nung paalis na kami. Kasi yung kinain ko marami. Sarap, no? Tangina. Sana wala akong diabetes. Ang hirap nitong sakit. Totoo, yun talaga. Paano ba malalaman kung may diabetes ka na? Uhaw ka parate. Parati ka umiihi. Umiihi. Wala. Maluwag medyas mo. Oo. May Netflix special ka. Yes. Ako lagi ako naihi. Ulul? Pero nauhaw ka parate. Nako. Ano ba yung uhaw? Like, madaling matuyo yung bibig mo. Matayin mo ito yung bibig. Ay, oo. Ulul? Tapos, ano pa ba? Nasa podcast ka na may kasama 4 na lalaki. Ganun. Mm. Usually. Oo. Nakatawa kay Rems. Mga ganun. Oo. Diabetic. Kailangan ko na Hindi, pero hindi nga. Nauuhaw ka parate. Sugat, matagal Ako, gumaling. ako ngayon, uhaw na uhaw ako ngayon. As in, Ako din. gusto kong uminom ng 3 galon. Ako din, nauuhaw ako ngayon. Oh my God. James. Yung sugat. Gusto yung sugat. Like, matagal ba gumaling? Mas smooth skin Oo naman. nga, no? Tapos kupal ka. Mag-check ka ng blood sugar. Oo Gusto nga, mo, kailangan ko na mag-check. mamaya, check yan sa bahay. Check mo yung test Pwede natin ba blood yun? sugar mo. Paano? Glucometer. Ipiprick kita. May glucometer ako. Masakit ba yun? Hindi. Maliit lang na prick ka ganun. Oo. Everyday namin ginagawa yun. Sige. Hassle nga eh. So, may kalyo na eh. Or Sa- magpa-ano ka na lang, magpa-CBC ka. Kasi Kailangan magpapa-CBC fasting eh. Kailangan 8 fasting. hours. 8 hours fast. Sige. 8 to 10 hours. Hindi na ako magdi-dinner. No. Tapos ano, hindi ko pala pwede sabihin. Kaya bang bumaba yan? Oh, pwede O nila. baka mataas Pero lang. as in, sobrang lifestyle change. Pwede kang hindi maggamot. Pero madami na rin madali ngayon eh. Na, kunwari, shirataki rice. Oh, Ganun. Coke Zero. Coke Zero. May Royal Zero na ngayon, Oo. pare. Wala tayong problema. Tapos masarap rin yung salad sa Go Salad. Ano mo masarap gawin? Bumili ka ng Royal Zero na litro. Tapos, pag kumakain ka, palamigin mo lang siya na sobrang lamig sa freezer. Tapos pag kumakain ka, huwag mo baso pare, rekta mo. Palo mo sa ulo. Ganun lang. Oh. Ganong klaseng malamig na
purong soft drinks. Sarap. Ang ina. Coke Zero, Sprite Zero. Ba't kaya sobrang bagay yung Sprite sa barbecue? Like kung sa ihaw, no? Oo nga eh. Pag yung lime niya, pagka-lime niya. Kapag nagluluto ako ng pork steak, nilalagyan ko ng Sprite. Sarap eh. Ba't bagay na bagay siya sa karne? Fucking sarap nga. Yan daw yung secret sa Jerry Lee's, yung pangalan ng sikat na ihawan Ayoko sa... na mo kumain. Grabe to. Nabahala. Hindi naman. Siguro wala Testing ka. ka pa naman eh. Tsaka kaya Kasi pa yan. Baka ako, pre-diabetic ka pala. Hindi ko kasalanan kasi naman ako yung diabetes ko. Diabetic, nanay at tatay ko diabetic eh. And hindi rin nakatulong na binaboy ko rin. Di ba nga, dahil nga ako nga eh, alam ko nang parating sa akin yung diabetes, di ko naman pinaghandaan eh. Di ba? Kasi pwede mong, okay, sure ball magkaka-diabetes kasi Red, ka. putang na lahat may asukal. Ang sarap eh. Lahat may Hindi, asukal. ang hirap talaga maging Pilipino tas Magaling diabetes. naman yung sugat ko. Hindi naman ganun ka. Hindi naman malala kagad yung diabetes, Diba? James. Grabe naman. Tinatakot ka lang. Dry skin. Hindi dahil dun yun. Hindi. Nako. I-test lang namin si James pagkatapos ng unnecessary OB. And we're back. Sa dinner din, para lang matapos itong episode Okay. natin. Sa dinner din, ang merong naglalabas ng mga iba-ibang drinks. May nagwa-wine pag dinner. Diba? Pag lunch, di mo nakikita yun. Oo. Diba? Kasi naman, lunch, May gagawin may ka pa eh. gagawin Oh, pa. mag-aalak ka. Mm. Yun, parang whiskey. Pero ano ka ba? Mahilig kayo nagbe-beer kayo with your food eh. Yun yung Yeah, gusto kaya ko. Pero, Pag sa labas, Oo. alam mo, mas kasi gusto ko rin yung lasa ng kaya ko mag-beer before and after. Pero during na... Pero kung magbe-beer ako, hindi na ako mag-extra. Like isang kanin lang talaga. Pag magbe-beer pa ako. Okay. alam mo kung gusto mo makabanding Thank you, Red. yung boss mo. Sip-sip ka pala eh. Putang ina mo. Nagaling yun. Galit lang siya. Galit siya sa mga Kung sip-sip. gusto mong yung Promote. ma-promote or ano lang, yung Magka-rapport. magka-rapport, yung magka-chemistry with your boss. Yung kunyari, minsan kasi may mga dumadalaw. Kunyari, international company kayo. Yung boss mo sa US, dadalaw dito. Mas maganda pag dinner. Kasi, pwede kayo uminom. Kasi loose ka eh. Napapansin ko pag lunch kami nagla-lunch out. Pag work lunch, medyo prim and proper pa. Hindi nagtatansya. Tapos Mas maliwanag pa. may gagawin pa kayo. Oo. Pati yung boss, yung umaano din siya, hindi rin niya alam kung paano makikibagay pa sa mga employees niya. Pero pag dinner, doon mas loose na kayo. Nag-splurge ka talaga pag dinner eh. Alam mo yun? Parang nilalabas mo talaga yung gastos. Parang willing ka talagang gawin siyang okasyon. Alam mo yun? Again, best time to have conversations. Tsaka mas marami sigurong nako-close na deal over dinner rather than lunch. Oo. Doon Kasi ko na-close yung Netflix ko eh. Dinner. Nagdi-dinner kami. Kasi lunch, parang ano lang siya eh, siningit lang siya sa araw. Wherein ng dinner, pupuntahan ka talaga. Ibig sabihin, from the start, interested na siya. Kaya meron akong gustong alamin sa mga audience na nanonood ng stand-up comedy. Mas gusto nyo bang kumain after ng show or before ng show? Sabihin sa ating comments para malaman namin. Kasi sa totoo lang, sa Netflix, di ba, iba-ibang time slot yung recording nun. Ang pinaka-ginamit na show na ilabas dun is yung 4 o'clock show. Lakas ng crowd dun eh. Tapos parang sa mga ibang shows din nag-4 o'clock, parang mas malakas yung 4 o'clock than yung... Di ba naman nag-Rockwell show tayo? 4 o'clock yun eh. Lakas. Di ba? So parang, ano ba? Mas energetic yata sila kasi ang gagawin nila muna, pag lumabas sila, manonood muna sila. Tapos saka sila kakain. Whereas kapag 8 o'clock yung show, kumakain muna sila eh. Tapos saka sila manonood. So parang, alam mo yun, second part na ng araw namin to. Medyo pagod na kami. Malaking factor kasi kung nagsiserve yung venue ng alak eh. Feeling ko kapag 4 p.m. di ganun kalakas. Kasi isipin nila, pwede naman tayong uminom pagkatapos nito eh. Wherein like kung inom na sila doon, okay, dito na tayo uminom, dito na tayo. Makinig ng stand-up. Hindi, at saka pagka kumain ka bago mag-stand-up, medyo yung energy level mo mababa na eh. Kasi
di ba pagka kumakain tayo, after natin kumain, latang-lata tayo. Parang yung betchin, kung dami pang betchin nung nakain nyo. So medyo may ganun ding factor, no? O kung binusog mo yung sarili mo, di ba? Oo, may pag nag-splurge pa ng kain yung mga yan. Kasi masaya eh. Mas gusto mo nang umuwi eh. Mas masarap kumain after ng show eh. Para sa akin, after. After ng show, kasi marami pa. Kaya minsan kung nagigig ako, hindi na ako nagdi-dinner muna eh. Yung dinner natin sa likod, kunwari kung patake up man tayong Jollibee or whatever, parang, ano siya eh, sustenance siya eh. Hindi mo siya na-enjoy eh. Jollibee? Kahit anong i-dinner natin backstage, parang hindi mo siya masyado ma-enjoy kasi tawag doon, parang mag-go-perform ka eh. Oo. Kaya masarap minsan talaga pag after, yung celebration after na kill kayo lahat, alam mo yung malaki yung kinita, di ba? Ang saya. Tapos, umuwi na ng maaga si Mikey. So, hindi mo na kailangan kausapin. Mikey catching strays, no? Joke lang. Joke lang. Hindi na si Mikey, pare. Yung sa Batangas ba, ang tawag nila sa dinner. At doon nagtatapos, mga kaibigan. May pa-promote ka ba, James? Kailan ba ito lalabas? Next week. Sakto, wala. Okay, sakto. Wala kayong pa-promote, pare. March 15. Bahala kayo. Ano meron, Mark? Brick Wall show ko. Actually, baka lumabas na yung ano ko dyan. May possible show ako sa Makati ng March 29. Hindi pa Kailan sure. ito lalabas? Ha? Kailan ito lalabas? Next week nga. Meron kami sa Baguio. Sa Cebu pala, Cebu. Saan kayo? Doon din? Kung saan tayo nag-perform before? Oo. Tingnan mo. Lanang something. Ano pa? Hindi po alam. Hindi ko alam. Marcelo B. Fernan. Ayan. SM Lanang Premier. Iba yan. Iba pa ba yun? Baka pumunta yung mga tao sa ano ha? O mga Cebuano. Ha? Okay, bahala na kayo. Bakit? Imbitahin ko sila in Bisaya. Sige, Sana sige. kadto kayo karon dili sa aming comedy baha sa kasama ang Cool Pals. Ang Cool Pals at andyan si James, si GB, si Ryan Rems, si Muman. Magpo-perform sila roon. Sa saan nga, James? Sabihin mo. Sa Lahug. Basta Lahog. doon sa Cebu. Punta na lang kayo sa www.thecoolpals.com. www.thecoolpals.com And www.comedymanila.ph 7 W yun. Comedymanila.ph for all. Pang mga tao, siya yung next show. Hindi ko naman yung, ba't parang hindi ko na alam kung kailan yung next show mo. Tumitingin ka ba? Tumitingin ka ba sa putang inang Comedy Manila? Sinet up na namin yung isang central hub para di na kayo mahirapan. Diba? Ang dami kasing gagawin saan, hindi ko alam kung kailan yung next show mo. Talaga, may show ka. Anong gusto mo puta? Email sa'yo, pare. Bahala sila sa buhay. Bahala sa buhay nyo, Baka pare. bobo lang sila. Mga bobo lang kayo. Wag na yung manood. Putang ina namin kayo kailangan. Yan. Samantala nag-TikTok ka. Joke lang. Mga kasama kong Bisaya, kadto na karon. Hindi ko alam kung Ilonggo to. Maayong adlaw sa imong tanan. Maayaw adlaw sa imong tanan. Sa imong mga Comedy Manila na mag-show. May mga Manilinyo magsasabi sa inyo, kami ang superior ba? Hindi ito to yun. Pero joke-joke lang yun. Pero joke-joke lang yun, Joke-joke bay. lang. Mag-joke-joke tayo sa stage. Sa stage? Sa stage, gago. Sa stage. Oo. Give this man a mic. Give this man a mic. Give this man a mic. Uy, manood kayo sa Cebu. Joke lang. Masaya yun. Tapos babalik din kami Watch us in Cebu. Tatry din namin bumalik ng Mega Best doon kung papayagan ni James kasi sikip na yung schedule ni James. Mega Best of Comedy Manila. James Karaan. And here to replace James Karaan, Evans Musoka. Hello, I am from Japan. Taga-Japan nga siya. Oo. Oo nga. Yun lang. Meron ba? Fandren. Follow niyo si Andren. Tangina. Ang baba ng follower count ni Andren. Gago. Ako nga may pinakamaraming promo ko. Mataas ba podcast count? Mataas ba audience count natin? Ba't ang baba ng putang inang follower count ni Andren? Siyempre, ikaw pa nilalagay yung comment. Follow niyo si Andren. Wag na. Lahat kayo. And follow niyo si Andren. Bigyan na lang ng medyas. Tsaka bigyan niyo ng medyas. Puta, maawa kayo. Ayun. Andren, tapusin mo na tong walang kwentang. Next year pa tayo magkita ulit. Oh guys, so pwede na tayong Ano yan? Sino yan? matulog.
Sino yung Japanese accent? Japanese. Bye. Uy, wow! Natapos niya yung podcast episode. Blabidi-di, pare. Okay. Isa ka sa mga taong nagtatapos ng episode. Tapos, gusto ko lang sabihin, hindi naman sila nagagalit kami. Napanood nyo to ng libre. Yes. Tama ba? At hindi tayo kumikita sa podcast, di ba, Red? Tama, hindi kami kumikita sa podcast. Pero kung gusto nyo kaming kumita at bumalik at we keep doing these free episodes, sana manood kayo ng stand-up comedy shows namin. Pumunta kayo sa comedymanila.ph comedymanila.ph para makita ang schedule ng shows ng Comedy Manila across the Philippines. Guys, at hindi ko kayo satisfied sa show, ibabalik ni Red yung pera nyo. 100% money back guarantee. Hindi yun totoo. Yes. Thank you. comedymanila.ph. The opinions of podcast creators, hosts, and guests are not necessarily reflective of the official stance of the Pod Network Entertainment, its hosts, or other network programs. The content created by the people behind the podcast is personal and not meant to harm any religion, ethnicity, group, organization, company, or individual.